Alam mo, feeling ko may something si Doc Hector at Jasmine. Bulong nito sa kanya. Talaga? Paano mo naman nasabi? It's obvious the way they looked at each other. Bigla namang nakaramdam ng pait si Carmelita dahil sa sinabi nito. Hindi alam ng dalawa na habang panay ang kanilang bulungan, ay nakamasid naman sa kanila ang binata sa likuran nila na ngayon ay madilim ng muka. Hindi nagustuhan ng nasaksihan. Ang lahat ng iyon ay hindi naman nakatakas sa mata ni Jasmine na napabuntong hininga na lang. Hindi rin naman nagtagal ay nakatulog si Carmelita dahil sa labis sa pagod. Tinapos niya kasi ang lahat ng trabaho niya nang sa gayon ay makasama siya sa medical outreach program. Nakasandal siya ngayon sa balikat ni Matthew na natatawang kumuha ng selfie. At maging ang ginawa ni Matthew ay hindi rin nakatakas sa paningin ni Hector. Matthew, pwede mo ba kaming tulungan? Tanong ng isa ring volunteer doctor kay Matthew, pero nang makitang natutulog si Carmelita ay agad na nagsabi ng, "Ay, wag na pala. Baka magising pa siya kung aalis ka." Ngunit bago pa man makasagot si Matthew ay tumayo na si Hector. Hinawakan ng ulo ni Carmelita sabay sabi, "Ako nang bahala sa kanya." Nagtataka naman na tumayo si Matthew at hinayaan na si Hector ang pumalit sa inuupuan niya. At sa balikat ni Hector sumandal ang ulo ni Carmelita. "You smell like Hector, Matthew," sabi ni Carmelita at siniksik pa ang ulo sa balikat ni Hector. Napangiti ang binata dahil doon. Samantalang si Jasmine na saksi sa lahat ay napairap na lamang. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir, nasiraan po tayo ng sasakyan. Sa makina po ang problema kaya hindi ko maayos agad. Imporma sa kanya ng sekretary niya na kagagaling lang para tingnan ng front engine ng sasakyan nila na bigla na lamang hindi umandar kanina. Baka po malate na kayo sa meeting ninyo. Kukuha na lang ako ng bagong sasakyan. Tiningnan ni Hector ang oras sa suot sa relong pambisig bago sumagot. No need. Maaga pa naman. Maglalakad na lang ako. Malapit na rin naman ang kumpanya. May isang oras pa naman bago ang nakaschedule niyang meeting ngayong araw. Maaga kasi talaga siyang umalis ng kondo kanina para hindi maghintay sa kanya ang ka-meeting niya at para rin makita niya ang paligid habang papasikat pa lang ang araw. Para kay Hector, mas gumaganda ang paligid kung konti pa lang ang gising na tao dahil tahimik. Sigurado po ba kayo, sir? Yes. Take all the time you need to fix the car. O tumawag ka na lang ng maaaring mag-ayos. Lumabas na siya sa sasakyan habang si Alfred, ang kanyang secretary, ay muling tiningnan ang engine. Malamig ang simoy ng hangin at hindi pa gaanong mataas ang sinag ng araw, kaya mas maganda maglakad-lakad. Maraming punong kahoy sa kanyang dinaraanan na nagsisilaglaga ng mga tuyong dahon. Maganda sana ang tanawin ngunit naiirita siya sa mga nakikitang nagkalat na basura na kung saan-saan tinatapon ng mga tao. Isa sa mga pinakaayaw ni Hector ay ang mga nagkakalat ng basura lalo na kung may basurahan naman na dapat paglagyan. Ngunit pinili pa rin ng ibang tao na itapon kung saan-saan ang kanilang basura. Parang mawawala siya sa maayos na mood dahil sa mga kalat na nakikita niya. Kaya ang ginawa niya ay pinulot niya na lang ang mga basura na nadaraanan niya at nilalagay sa tamang tapunan. Hector Castillo Verde is a nature activist who is passionate about caring for the environment. Noong nasa New Jersey siya ay madalas siyang sumama sa mga activities na ang misyon ay panatilihing malinis ang kapaligiran at tumulong na rin sa mga taong nangangailangan. Madalas siyang bumisita sa iba't ibang bansa para tumulong sa mga taong kapos sa buhay, tulad na lamang ng mga tao sa bansang Africa, at tumulong sa paglilinis ng paligid, pagtatanim ng punong kahoy at marami pang ibang gawain para mas mapabuti pa ang kalikasan. Para kay Hector, hindi magandang tingnan sa isang lugar ang mga nagkalat na basura. The climate is changing.
Mas mainit ang mundo at mas marami pang mga tao na lalong naghihirap dahil sa mga hindi inaasahang pagbabago. At ang tangi lang natin magagawa ay tumulong at alagaan ang kalikasan upang maagapan ang hindi magandang pagbabagong nagaganap. People should care about nature, lalo na't napakarami ng biyaya na binibigay sa atin ng kalikasan. Ang maisusukli lamang natin ay ang pag-aalaga at pagmamahal. Bata pa lamang si Hector ay malaki ng pagmamahal niya para sa kalikasan. Namulat siya sa paniniwala na ang ating kalikasan ay ang pinakamagandang biyaya mula sa may kapal. His mother is also an activist and enthusiast. She has her own platform that encourages people to love and care for our nature. And they have contributed to cleaning up the environment and helping people who are in need of help. Iyon ang pagpapatuloy ni Hector na gagawin ngayon. Ngunit dahil hindi lang naman sa ganoong bagay umiikot ang mundo niya, may mga trabaho rin siyang pinaglalaanan ng oras. Kaya nga'y kailangan niyang bumalik sa Pilipinas para magtrabaho. At ngayon ang pangalawang araw niya sa bansa. Abala si Hector sa pagpulot ng mga kalat ng basura sa tabing daan nang bigla na lamang may malakas na bumusina sa kanya. Nakakunot ang noon na hinarap niyang itim na sasakyan na huminto at saka binaba ang bintana. Sunod ay nilabas ng babaeng driver ang ulo. Hey you, jerk! Ano ba? Crazy ka ba? Bakit papaharang-harang ka sa daan ko? Inis sa sigaw nito kaya nagtaka si Hector dahil paano naman siya nakaharang sa dinaraanan nito gayong nasa gilid siya ng daan. Ang itsura ng babae ngayon ay parang isang dragon na nakahandang bumuga ng apoy. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit at tila ba'y anumang oras ay nakahanda itong sugurin siya. Kalmado naman ang boses na nagsalita si Hector. Oh, I'm sorry miss, pero hindi ko naman hinaharangan ang daanan mo. Nasa gilid ako ng daan at malayo ang distansya sa daraanan ng sasakyan mo. Pero sa halip na humingi ng pasensya sa kanya dahil ito na ngang nagkamali ay umirap pa ang babae. Paharang-harang ka. Sa susunod, kung mamumulot ka lang naman ng mga basura, doon ka sa imbakan, huwag dito. At saka, hindi mo pa alam na bawal ang mga namamasura dito? Ang lugar na to ay para lang sa mga mayayaman, hindi sa mga basurero na nagbabalat kayo ng ginto. Hindi naman nagustuhan ni Hector ang tono ng boses nito. Kung makapagsalita ito ay akala mo kung sino makapangyarihan. Pero kahit na naiinis ay mas pinili pa rin ni Hector na maging kalmado dahil baka ay hindi lang maganda ang gising ng babae. Pasensya ka na kung naharangan ko man ang daraanan mo. Paghingi niya na lang ng pasensya kahit papatid niya na wala naman talaga siyang kasalanan. Iba na rin pala talaga ang mga basurero ngayon no? Aesthetic na rin ang outfit nila. Way mo na ba yan para hindi ka mapaalis dito at makapamulot ka ng mga tira-tira? Nanunuya ang tono ng boses ng babae at sabay tingnan siya mula ulo hanggang paa. Mas pinili na lamang ni Hector na huwag pansinin ang sinasabi nito at akmang tatalikuran na. Ngunit dahil tila ay sobrang mainit ang ulo ng babae kaya kinuha itong plastic bottle na hinulog ng binata. At saka nang aasar na ngumiti sa kanya nang tingnin niya ni ito ulit. Oopsie, nahulog. Hindi ko sinasadya. Kumagikik ito na parang nasisiyahan pa sa sariling ginawa. Pulutin mo na lang ulit. Mahilig ka naman sa basura, right? Gusto ni Hector na magalit sa babae dahil napakawalang modo nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil ayaw niya na masira ang pangalawang araw niya dito sa bansa. Kaya tahimik na pinulot niya ang plastic bottle na hinulog nito na mas nagpalawak sa ngiti ng babae. Next time, mas matuto kang itapon ang kalat mo sa tamang basurahan. Kalmado niya pa rin nasabi. Oh wow! You know a bit of English too. Amazing! Basurero na nakasuit at may alam pa na konting English. Nanunuya pa na sabi nito. Hindi halatang prepared ka sa pagpapanggap para hindi ka mapalayas dito. But too late. I can easily tell the difference between a real gold and fake. Sa isip ni Hector, kung mananatili pa siya dito ay mas lalo lang lalala dahil sa itsura ng babae. Wala itong balak na tumigil sa pangmamaliit sa kanya. If you excuse me, miss. Magalang siya nagpaalam sa dalaga.
na narinig niya pang nanunuya na tawa ng dalaga bago siya binusinahan ulit at pinaharurot paalis ang sasakyan. Mariing napapikit na lamang si Hector sa sobrang inis. Just wow! Naiinis pa rin siya sa ugaling pinakita ng dalaga. Hindi niya lubos akalain na may ganon palang uri ng tao na labis kumanghusga at manghamak ng kapwa. Hindi siya nagalit na pinagkamalan siya nitong namamasura dahil iyon naman talaga ang ginagawa niya. Pinupulot niyang basura para itapon sa tamang basurahan. Naiinis siya sa kung paanong umasta at mamaliit ang babae. She exuded an arrogant demeanor as if she was superior to everyone. Buti na lang at ilang sandali ay sumunod na sa kanya si Alfred dahil naayos na nito ang sasakyan. Habang nasa loob ng kotse ay nakaramdam pa rin si Hector ng inis, ngunit nababawasan naman yon dahil sa magandang tanawin na nadaraanan nila. Hindi lubos akalain ni Hector na lalaking ganon ang batang babaeng tinuring niyang anghel noon. "You're useless!" Habang naglalakad sila ni Alfred papasok ng building, ay naagaw ng atensyon niya ng nagsisigawan. Ang babae na naman iyon kanina. At this time, isang guard na ang sinisigawan nito. What the hell is wrong with that woman? Tanong ni Hector sa kanyang isipan. Pasensya na po talaga, ma'am. May sakit po kasi na leukemia ang anak ko at sinugod namin siya sa ospital kaya hindi agad ako nakapunta nang pinatawag niyo ako. Naiiyak na paliwanag ng guard. Well, I don't care. Galit pa rin na sigaw ng babae. Once I summon your presence and ask you to do your work properly, then do it. Wala akong pakialam kung may mamamatay man. Hindi alam ni Hector kung ano magiging reaksyon niya sa binitawang salita ng babae. Wow, she's really the worst. At wala man lang ni isa sa mga empleyado ang nagtangkang tulungan ng kawawang matandang guard na nakatungo na lang at para bang naiiyak na. Dahan-dahan na lumuhod ang matanda sa harapan ni Carmelita. Pasensya na po talaga, ma'am. Nakahanda naman po akong bawiin ang mga absence ko. Too late. You're fired. Marahas naman na sagot ng walang pusong dalaga. Huwag ka na ulit magpapakita sa harapan ko o sa kumpanya na to. Starting today, wala ka ng trabaho. Wow. Hindi ko akalain na ganyan palang kasamang ugali ng nag-iisang anak ni Mr. Cifuentes. Ani ng kanyang sekretary. Ma'am, wag naman po. Tuluyan na umiyak ang matandang guard. May sakit po ang aking anak. Hindi na rin po makapaglabada ang aking asawa dahil may sakit din siyang dinaramdam. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan na kailangan po namin ang trabahong to. Ito lamang po ang aming inaasahan, parang awa niyo na po, Ma'am Carmelita. Huwag niyo naman po itong gawin. Nagmamakaawa at sumamo ang guard. Talagang lumuhod pa ito sa harapan ng dalaga at sinamba ito ngunit nananatiling matigas ang dalaga. Tinanggal pa rin ito sa trabaho ang matanda at taas noon na iniwan itong nakaluhod sa malamig na sahig. Umiiyak at nagsusumamo. Hindi naman makapaniwala si Hector sa nasaksihan. May mas ilalala pa pala talaga ang ugali ng babae. Kawawa naman ang matanda. Mukhang kailangan niya talagang trabaho. Should we help him, sir? Tanong sa kanya ni Alfred. Bumuga siya ng hangin at saka tumango. Yes, we definitely should. Ayaw ni Hector na may makita mga taong nasa ganitong sitwasyon. Ayaw niya na kailangan pang lumuhod ng isang tao sa harapan ng kapwa at magmakaawa para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sir? Umuklo si Hector sa harapan ng matandang lalaki na lumuluhang tumingala sa kanya. Ngumiti siya dito at saka nilahad ang kanyang kamay sa harapan nito. Tumayo ho kayo riyan. Malamig po ang sahig at baka po pati kayo ay magkasakit din. Kawawa naman po ang inyong anak. Tinanggap nito ang kanyang kamay bago tumayo. Maraming salamat, iho. Maaari ko po bang malaman kung anong nangyari? Inalis ako sa trabaho ng aking amo dahil hindi ako nakapasok sa trabaho ng 2 araw. Sa kadahilan ng sinugod sa ospital ang aking bunsong anak na may sakit na leukemia at ang aking asawa naman ay may sakit din. Tumanggi rin ng iba ko pang mga anak na bantayan ng kanilang kapatid sa ospital dahil marami rin daw silang gawain.
kung kaya't ako ang nagbantay sa kanya. Biglaan ang nangyari kaya hindi ako nakapagpaalam sa aking trabaho. Naluluha na saad ng matanda, napuno ng sakit ang boses bago ito humugot ng malalim na paghinga at nagpatuloy. Ipanaliwanag ko naman lahat sa boss ko, ngunit tinanggal niya pa rin ako sa aking trabaho. Ngayon hindi ko na alam kung ano pang aking gagawin. Kailangan ng mga gamot ng anak ko at wala kaming sapat na pera para bumili ng mga gamot. Nawalan pa ako ng trabaho. Naninikip ang dibdib ni Hector habang nakikinig sa sinasabi ng matanda. Hindi niya alam kung bakit masyadong naging matigas ang puso ng dalaga kanina at hindi man lang nito binigyan ng isa pang pagkakataon, lalo pat kailangan na kailangan nito ng trabaho. Kung gano'n ay hayaan niyo pong tulungan ko kayo. Saad niya kaya tila nabuhayan ang mukha ng matanda na kanina lang ay balot ng lungkot. Sabihin niyo na lamang po sa aking sekretary kung saang ospital naka-admit ang iyong anak at kung ano mga kailangan niya. Sasagutin ko na po ang lahat ng gastusin. Talaga ho ba, sir? Yes. Ngumiti siya. Bibigyan ko rin po kayo ng trabaho nang sa gayon ay hindi niyo na kailangang maghanap sa iba. You can start as my personal bodyguard tomorrow. Sa ngayon ay umuwi po muna kayo sa inyo at magpahinga. Ihahatid po kayo ng aking sekretarya sa inyo. He'll also buy you some groceries for your family. At dahil sa ginawa niya ay muling napaluhod ang matandang lalaki. Umiiyak at labis na nagpapasalamat sa tulong niya. Sa loob ng malawak na opisina ay nakaupo si Carmelita Cifuentes, ang nag-iisang anak ni Chairman Dimitri Cifuentes, sa itim na office chair habang nakasubsob ang mukha sa lamesa at mahimbing na natutulog. Sa labas naman ng nakasaradong pinto ay nag-aalangan na kumakatok ang sekretary ng dalaga na noong walang sumagot mula sa loob, ay abot-abot ang kaba na pinihit pabukas ang nakasarang pintuan. Narinig naman ni Carmelita ang pagbukas ng pinto at mahinang yapak ng kanyang sekretary, ngunit dahil labis siyang inaantok ay hindi niya ito pinansin. Ma'am Carmelita? Mahinang tawag nito sa kanya, na nung hindi siya sumagot ay marahang inalog ang katawan niya. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Chairman Cifuentes. Ilang beses niya man na huwag itong pansinin ay hindi na rin ito tumitigil sa pagtawag at yugyug sa kanya, kaya gano'n na lang ang kanyang inis. Ano ba? Inis na inis niyang sigaw nang sandaling yugyugin na naman ito ng kanyang katawan at tawagin ang kanyang pangalan. Napaigtad naman ito sa gulat sa biglaang pagsigaw niya. Ma'am, kasi po pinapatawag po kayo ni Chairman Cifuentes. Natatakot na sagot nito dahilan parang dragon ang kanyang itsura habang nakatingin. I know, narinig kita una pa lang. Pero hindi mo pa ba nagigets na kaya kita hindi pinapansin dahil ayokong pumunta? Why is common sense not common anymore? Mangiyak-iyak ng sekretary niya. Pero ma, magagalit po si Chairman kung hindi po kayo pupunta. Ayoko nga. Hindi mo ba maintindihan yon? Are you stupid? Mom, I have a fucking hangover. So please quit bothering me. Or else I'll fire you instantly. Hindi pa rin talaga napatinag ang sekretarya niya. Kahit nangangatog na ang tuhod nito sa labis sa takot, ay pinilit pa rin talaga siya nitong bumangon at pumunta sa opisina ng kanyang ama. Masakit ang ulo niya dahil sa hangover. Anong oras na siya nakauwi kagabi dahil dumalo siya sa isang birthday party ng kanyang ex-boyfriend na si Matthew. Naiinis na tinulak ni Carmelita pabukas ang pinto ng opisina ng kanyang ama nang hindi man lang kumakatok. Dad, ano ba yon? Sabay pa sigaw niyang tanong. What took you so long, Miss Carmelita Cifuentes? May hangover ka na naman? Galit na tanong ng kanyang ama. Akmang sasagutin niya ito ngunit natigilan siya nang mapatingin sa lalaking nakaupo sa itim na sofa at makita kung sino ito. Seryosong mukha ng lalaki habang nakahalukip-kip at nakatitig sa kanya. Iyon ang ubod ng gwapong basererong lalaki na tinaraya niya kanina dahil mainit ang kanyang ulo. What is he doing here? Galit na bumaling siya sa kanyang ama. Show some respect, Carmelita. Singhal ng kanyang ama bago bumaling sa lalaki na walang emosyon ang mukha. I'm sorry about my daughter's attitude, Hector.
Tiningnan ng lalaki ang kanyang ama. It's okay, sir. I am already expecting this. Hindi naman maintindihan ni Carmelita kung anong ginagawa ng basurero dito. Hindi niya alam kung anong kahibangan ang iniisip ng kanyang ama at naiinis siya dahil kung ituring ito ng kanyang ama ay akala mo isa itong napakataas na tao. Sinabihan siya ng kanyang ama na maupo sa tabi ng basurero ngunit dahil ayaw niyang mapalapit dito, dahil nandidiri siya ay dumistansa siya na upo. Doon siya sa pang-isahan na sofa na malaki ang pagitan sa lalaki. Nakita niya naman ang pagtaas ng kilay ng binata dahil sa ginawa niya, ngunit inirapan niya lang ito. Hector, this is my onika iha, Carmelita Cifuentes. Pagpapakilala sa kanya ng kanyang ama. Inirapan niya naman ulit ang lalaki na blanco pa rin ang ekspresyon sa mukha. And Carmelita, this is Hector Castillo Verde. Anak siya ng ka-business partner natin na si Vladimir Castillo Verde. At napatanga naman si Carmelita sa narinig dahil ang mga Castillo Verde ang isa sa pinakamayamang pamilya. Ito rin ang pinakamalaking ka-business partner ng ama niya. Kukonti lamang ang nagsasucceed sa mga pagpaplano na makipagkalakalan sa mga Castillo Verde. Siya rin ang susunod na magmamana ng Castillo Verde Group of Company. Starting today, he will work with us. He will be the temporary vice president of our company. Pagpapatuloy pa ni Mr. Cifuentes. Napaawang na lamang ang kanyang labi dahil doon. This man right here, the one that she thought was a beggar, is the heir of Castillo Verde. Temporary vice president? Gulantang niyang tanong. Yes. He wants to have an experience working for other companies aside from his own empire. He will be helping us with a new project. Paliwanag ni Mr. Cifuentes. Why would he work with us when you just said that he has his own damn empire? Yun ang hindi niya matanggap. Mangyari na lamang lahat ay wag lamang yon. Hindi siya makakapayag na nandito ang binata. Ewan niya ba pero naiinis siya dito. Ubod naman ito ng gwapo. Makapal ang kilay, mahaba ang pilik mata na nagbibigay tingkad sa madilim nitong mata. Perpekto ang matangos sa ilong at matalas ang tabas ng panga. Natural na mapula ang katamtamang labi. Magaling manamit. Mukhang laging mabango at matangkad pero ewan niya ba't naiinis talaga siya dito. He needs more experience in other fields. And besides, tutulungan niya rin tayo sa ating magiging project. Ani ng kanyang ama. That's why I'm expecting that you'll be nice to him while you're working together. Hector has more experience than you, so you should listen to him and follow his orders. Bagsak ang balikat na binalingan niya si Hector na bahagyang tumaas ang gilid ng labi sa kanya at nagsalita. Please be nice to me, Miss Carmelita Cifuentes. Sa tono pa lamang ng boses ng binata ay alam na ni Carmelita na hindi magiging maganda para sa kanya ang pananatili nito dito sa kumpanya. At hindi nga siya nagkamali. Miss Cifuentes, oras ng trabaho ano? At naninigarilyo ka rito? Napairap siya sa hangin nang marinig ang boses ni Hector mula sa likuran. Inilagay niya sa bibig ang hawak na sigarilyo bago ito hinarap at bumuga ng usok. Nginitian niya rin ito ng pagkalambing-lambing ngunit ubod ng plastic. Talaga bang sinusundan mo ako rito para lang ipaalala sa akin na may trabaho ako? You're so sweet. But I don't need your reminder. Ngumisi siya nang maglakad palapit sa kanya ang binata. Ngunit napakunot din naman ang noon niya dahil sa sobrang lapit nito. Napatras na siya at masamang tumingin sa mga mata nito. Sa sobrang lapit nito ay halos magtama na ang kanilang mga katawan. I am not here to remind you of your responsibilities, Miss Cifuentes. Isa pa, mas nauna ako sa'yo dito. Sadyang nakakasulasok ang amoy ng sigarilyo mo at hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Bumaling si Carmelita sa kanang bahagi ng rooftop at nakita ang nakabukas na laptop at iced coffee na nakapatong sa isang maliit na lamesa na may upuan. Hindi niya iyon napansin kanina. Bakit pa naman kasi sa lawak ng opisina ng Vice President ay sa rooftop pa ito nagtatrabaho? Nakangiti ang mata na sinalubong niya ng tingin si Hector.
Nilagay sa pagitan ng labi ang sigarilyo at binuguhan ng usok ang mukha nito. Mariin naman na napapikit ang binata habang nagtatagis ang bagang. Sorry. I didn't know you were here first. Hindi ka naman kasi umiimik. Malambing itong initian. Bakit ba naman kasi sa lawak ng opisina mo ay dito mo pa naisip magtrabaho? Naistorbo tuloy kita. Are you seriously asking me that? Nagtitimpi ang boses na tanong nito. Napakalakas ng tugtog sa opisina mo, narinig na rinig ko sa buong opisina ko ngayon. Pati ba naman dito, hindi mo rin ako lulubayan? At oo, sinadya niya talaga na magpatugtog ng malakas at iwan sa opisina niya nang sa ganon ay maistorbo ang binata sa pagtatrabaho. Oh, really? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nilagay niya pa ulit sa bibig ang sigarilyo pero kinuha na ng binata ayon. Hinulog sa sahig at inapak-apakan. Napaawang ang labi niya sa ginawa nito. Madilim ang mukha na tiningnan ulit siya nito. Please don't get on my nerves, Carmelita. Bago lumayo sa kanya at lumapit sa lamesa nito. Napangiti na pinagmasdan ni Carmelita si Hector. Nasisihan siya dahil sa naiinis niya ito. Ang makitang nanggagalaiti sa inis ang binata dahil sa kanya ay ang bago niyang kasiyahan. What are you doing here? Galit na tanong ni Carmelita na nang sumunod na mga araw ay nakita niya sa loob ng kumpanya ang guard na tinanggal niya sa trabaho dahil hindi ginagawa ng maayos ang tungkulin. Sa isip niya ay ang kapal naman ng mukha nito na bumalik rito gayong sinabihan niya na itong wag nang bumalik. At talagang nakasuot pa ito ng suit. Nakatungo ang matandang guard sa kanyang harapan. Pasensya na po, ma'am. At sino nagbigay sa'yo ng permission na bumalik dito? Hindi ba't sinabihan na kita na huwag ka nang babalik dito? Gusto mo bang ipahatak pa kita sa mga dati mong katrabaho? Paalis sa kumpanya na to? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang sinisigaw-sigawan ng empleyado ko na ako ang nagpapasahod. Napalingon si Carmelita sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Hector. Madilim ang mukha nito habang naglalakad palapit sa kanila. Nagtaka naman si Carmelita kung sinong tinutukoy nitong empleyado. Inirapan ni Carmelita ang binata. What the hell do you want again, Mr. Castillo Verde? At bakit ba nakikialam ka na naman? Ugali mo ba talagang pumapel? Mr. Fuentes, hindi ako nangingialam kung hindi mo sinisigawan ng empleyado ko. Mang Rigor is my new bodyguard. May diin na sabi sa kanya ni Hector. At ang ayoko sa lahat ay ang sinisigawan ng mga taong nagtatrabaho para sa akin. Nagulat siya sa sinabi nito. Kailan pa nito naging bodyguard si Mang Rigor? What? He's now your bodyguard? At paanong nangyari na naging bodyguard nito si Mang Rigor gayong nung isang araw ay sa kanya pa lamang nagtatrabaho ang matanda? Yes, sagot naman ni Hector. So stay away from him. Huwag mong ipairal ang kasamaan ng ugali mo sa mga empleyado ko. No, he can't be your bodyguard. Sa akin siya nagtatrabaho. Pagalit niya pang saad. Talagang inugali na ng binata ang pagpulot ng mga tinatapon ng iba. Natatawa ang itsura na tiningnan siya nito. Hindi mo ba natatandaan, Mr. Fuentes? Walang pusong tinanggalan mo siya ng trabaho. So I am giving him a job to help him provide for his family's needs. You can't have him work with you. And why not, Mr. Fuentes? Napaatras si Carmelita nang humakbang palapit sa kanya si Hector. Hindi naman na siya nagtatrabaho sa'yo. The contract he signed with your company was already void the moment you fired him days ago. So I can hire him whenever I want. Hindi siya nagpatinag. Humakbang din siya palapit dito. Halos magpalitan na sila ng hininga sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at matalim ang tingin niya dito. Ugali mo ba talagang pumulot ng mga tinapon na? Ikaw, ugali mo ba talagang manghamak ng kapwa na parang hindi sila nagkaroon ng silbi sa'yo noon? Isang beses pa na humakbang ito palapit sa kanya, kaya isang beses din siyang humakbang paatras at mariing na palunok. Don't show that kind of attitude to me, Carmelita. Kayang-kaya ko yang sabayan.
Bago nito tiningnan si Mang Rigor na maluha-luha na ngayon dahil yun ang unang beses na may nagtanggol dito. Mang Rigor, halina po kayo. Kayo na lamang pong umiwas sa mga bakulaw. Umabot ng ilang segundo bago siya makabawi at napagtanto kung anong sinabi ng binata. Naglakad na ito ngayon palayo kasabay si Mang Rigor. Sinong bakulaw? Hindi pinansin ni Hector ang galit niyang sigaw at nilagpasan na siya nito. Nanggagalaiti naman sa sobrang inis si Carmelita. That son of a... Hindi nga nagkakamali si Carmelita na ang pananatili ng binata sa kanilang kumpanya ay walang maidudulot na maganda. Una pa lang talaga ay hindi na talaga magaan ang loob niya kay Hector Castillo Verde. Isa itong tinik sa kanyang leeg. She knows he wouldn't do anything right to her life. At ang galit niya sa binata ay mukhang mas lalo pang madadagdagan. Seryoso nakaupo si Hector sa head ng mahabang lamesa. Mukhang hindi ito na-impress sa ginawa niyang presentation para sa bago niyang project dahil panay ang pag-iling nito. Habang si Carmelita naman ay sobrang confident at ginawa niya ang best niya para dito. Ito lang bang tanging naiisip mo, Mr. Fuentes? Malamig na tanong ng binata kaya napatitig ang lahat dito. I expected a lot from you because you're Chairman Cifuentes' daughter. At lalo pat ayon sa iyong amay, matagal niya nang pinaubaya sa iyong project na to. But it seems like, hindi mo man lang pinag-aralan ng maayos ang magiging presentation mo ngayon. Dismayado na saad ito. Nag-init agad ang ulo ni Carmelita nang dahil doon. Are you saying that my presentation and ideas are useless? Yes. Walang pag-aalinlangan itong tugon. Hindi ko alam kung bakit naisip niyo ang planong to. One look and you can easily tell that it would be a big loss to the company. Nagagalaiti siya sa ines. How dare you insult the chairman? Practicing chairman. Pagtatama pa ng binata na nagpaawang sa bibig ng lahat. Your father is still the chairman of the company. You're only here to practice for the role, which means you are still not the chairman of the company. Labis ang inis ni Carmelita dahil akala mo kung sino ang binata para umakto ng ganito at ipahiya siya sa harapan ng mga executives. Gustuhin niya man ang sigawan nito dahil sa pamamahiya sa kanya, pero pinigilan niya ang sarili dahil nasa harap na lang mga executives. Baka'y makarating pa sa kanyang ama ang mangyayari kapag ginawa niya iyon. Sinara ng binata ang folder na nasa harap bago muling nagsalita. Please revise the presentation and be prepared for tomorrow's meeting. Today's conference is a waste of time. Bago ito tumayo at yumuko sa harapan ng mga executives na pareho nakatulala. If you excuse me, may mga papeles pa akong kailangan na pirmahan. Nanggagalaiti sa sobrang ines na inilapag ni Carmelita ang hawak na folder sa lamesa. Bago siya nag-excuse sa mga executives at sinundan si Hector. Nang makita niya itong naghihintay sa tapat ng elevator, galit niya itong nilapitan at kinumpronta. How dare you insult me? Walang buhay ang mukha na hinarap siya nito. Hindi kita iniinsulto, Mr. Fuentes. Nagsasabi lamang ako ng totoo na walang kwenta ang plano mo. You should work even harder. I'm sure you'll come up with a good idea. Galit na galit si Carmelita dahil wala pa ni isa ang sumubok na gumawa ng ganon sa kanya noon. Intern pa lamang siya sa kumpanyang ito ay mataas na ang respeto sa kanya ng mga empleyado. Ito lamang gumawa ng ganoon sa kanya kaya labis ang inis niya. I swear, I'll make sure I'll come up with a better plan and you'll regret embarrassing me in front of the executives. Tumaas ang gilid ng labi ng binata. So, you accept that your plan was trash? No, of course not. But I'll make sure I come up with a much better plan so you'll be embarrassed in front of everyone. Go on. Nang cha-challenge siya sa adito. Show me what you got. Surprise me. Hindi makakapayag si Carmelita na ang binatang mananalo sa digmaan nila. Oo, war niyang itinuturing ito at hindi siya papayag na si Hector ang mananaig. Hindi pa siya natatalo ni minsan, kaya sisiguraduhin niya na siya pa rin ang magwawagi.
At ang Hector Castillo Verde na yon ay aalis sa kanilang kumpanya ng luhaan. Saan ka naman kaya pupunta ngayon, Mr. Castillo Verde? Nakangising bulong ni Carmelita sa sarili habang nakatingin sa binata nang makita niya itong pumasok sa loob ng sasakyan. Hindi pa rin siya makamove on sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya noong meeting nila last week, kaya gaganti siya kahit anong mangyari. Pinaandar niya rin ang kanyang sasakyan para sundan ang kotse ni Hector nung paandar rin nito iyon. Kulay itim na Ferrari ang gamit nito kaya hindi ito mawala-wala sa paningin niya dahil konti lamang ang ganong sasakyan ang nakikita niya. Sa isip ni Carmelita, it's payback time. Inihinto ng binatang sasakyan sa isang mamahaling French restaurant kaya ay nagtaka siya kung sinong kakatagpuin ito dito. May date kaya siya? Kung meron man ay mas mainam dahil mabilis niyang maisasagawa ang plano niya. Lumabas ang sasakyan ng binata at ganun din siya. Nang pumasok ito sa loob, ay pumasok din siya. Naghanap siya ng bakanting table kung saan kitang-kita niya si Hector na ngayon ay nakatungo sa cellphone. Napapangiti pa. Sa isip ni Carmelita ay baka ka-text nito ngayon na magiging ka-date nito. Bonjour, may I take your order, ma'am? Sabay pa lumapit sa kanila ang waiter. Bahagyang umiti si Carmelita sa waiter at tumingin sa menu. Pasulyap-sulyap pa rin siya kay Hector na hindi muna nag-order. I'll take a steak au poivre with red wine pan sauce and a glass of Musini Grand Cru, please. Saad niya habang sinusulat ng waiter ang order niya. Is that all, madam? Yes. Habang naghihintay sa sunod na gagawin ni Hector ay iniinom niya ang wine niya. Napakunot ang noon ni Carmelita nang may lumapit na maganda at matangkad na babae kay Hector at yumakap ito. Napakaganda ng babae. Animoy isa itong modelo. Nanliliit ang mata niya habang nakamasid sa dalawa na ngayon ay nag-uusap. Talagang umingiti pa si Hector. Para bang masayang masaya ito. She wonders, ano kayang relasyon ng dalawa? Parang gusto niya tuloy na mas lalong sirain ang araw ni Hector. Ngunit bago niya pa ginawang naiisip, kinuha niya na muna ang red lipstick niya mula sa kanyang maliit na bag at nag-apply sa kanyang labi. Pagkatapos ay lumapit siya sa table ng dalawa at gumawa ng eksena. Sino siya, baby? Malambing yung tanong kay Hector, nagulat na makita siya. Kumapit pa siya sa balikat nito at masungit na tiningnan ng babae na nagtataka rin ang muka. Anong ginagawa mo rito, Carmelita? Tanong sa kanya ni Hector. Kaya binalik niya ang tingin dito. Nagbabanta ang uri ng tingin sa kanya ng binata, kaya mas lalo niya itong gustong asarin ngayon. Are you cheating on me? Kunwari malungkot siya sabay sumulyap ulit sa babae na ngayon ay nakaawang ng bibig. Pinalakihan siya ng mata ni Hector. What are you talking about, Carmelita? Pero hindi niya pinapansin ang nagbabanta na tingin ni Hector. Akala ko ba'y imimit mo lang ang friends mo? Hindi mo naman sinabi sa akin na babae palang friend mo. Inabot ng binata ang kanyang kamay na nakahawak sa balikat nito. Sabay tumayo. Let's get out of here. Who is she, Hector? Boses ang babae. Why don't you tell her who I am, baby? Sabi naman kay Hector na mariin na nakapikit. Kaya mas lalong nasisihan si Carmelita dahil halatang inis na ito. Carmelita! Nagbabanta na tawag nito sa kanyang pangalan. If you don't want to tell her who I am, then I'll show it to her then. Nalaki pa ang mga mata ni Hector maging nung babae nang kabigyan niya ang kwelyo ng suot nitong damit bago niya pinagdikit ang kanilang mga labi. Halos tumigil naman ang pag-inog ng mundo ni Carmelita nang sandaling maramdaman niya ang malambot na labi nito sa kanya. This is not her first kiss. Ngunit dinaig pa ang pakiramdam niya ngayon ang nararamdaman niya nung unang beses niyang mahalikan. Kahit na gano'n ang nararamdaman niya ay pinangatawanan niya pa rin kung ano ang nasa kanyang isip. Pinaghiwalay niya rin agad ang kanilang mga labi pagkalipas ang ilang segundo na magkalapat ang kanilang mga labi. Gusto niyang matawa sa reaksyon ni Hector ngunit pinigilan ni Carmelita ang sarili. Tiningnan niya ang babaeng kadate ni Hector na nakaawang ang labi.
Let's talk. Seryoso at pagalit na sinabi ng binata. May meetings pa ako. Hindi niya na nagawa pang tapusin ang sasabihin nang hawakan nito ang kanyang kamay. Mag-uusap tayo, Carmelita. At hinila siya nito palayo. Nagpumigla si Carmelita ngunit malakas ang binata kaya napipilitan siyang sumunod. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Galit niyang sumigaw nang huminto sila sa parking lot kung saan walang gaanong tao. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba ngayon dahil paano kung saktan siya nito ngayon dahil nasira niya ang date nila. But still, ang makitang manggalaiti sa ines ang binata ay labis niyang kasiyahan. Why did you do that? Galit na galit ang mukha ni Hector at mas lalong nasisihan si Carmelita sa nakikita. Ibig sabihin lang ay successful ang plano niya na galitin ang binata. Baka umalis na ito sa kanilang kumpanya pag nagkataon. Your lips taste as sweet as I thought. Malandi niya pang saad at saka ngumisi. Hindi ka ba nasiyahan na mahalikan ng isang tulad ko? Mariin itong pumikit at saka may humugot ng malalim na paghinga at sa kalmado at pagtitimpi na boses ay nagsalita. Look, Carmelita. Wala akong panahon sa mga pambatang laro mo. Kung ginagawa mo to para inisin ako, ngayon palang binabalaan na kita. Stop doing this. If you don't want me to get mad, you're already going too far. At tama nga si Carmelita. Nainis niya nga ito ng sobra. Kung naiinis ka na sa akin at sa mga pambata kong laro, bakit hindi ka na lang umalis sa kumpanya namin at magpakasaya ka sa sarili mong imperyo? Nagtagis naman ang mga bagang nito. So you're doing this because you want me to leave the company? I just want you to stop crossing paths with me. Rason niya. Kahit na ang totoo ay yun naman talaga ang tunay na dahilan. Ikaw ang laging lumalapit sa akin even I'm already ignoring you. You want our paths to never cross again, yet you're the one intentionally crossing paths with me. Nakaramdam siya bigla ng labis na inis sa mga binitawan nitong mga salita. Napaka-assuming naman ito para isipin na siya pang naghahabol. The audacity. What? Napaka-assuming mo naman yata, Mr. Castilluvede. Hindi ako naghahabol sa'yo. At isa pa, bakit ko naman gugustuhin na mapalapit sa'yo? Oh, really? Sarkasiko ang tono ng boses nito. You claim not to want to get close to me, but you came all the way here just to follow me and kiss me in front of my date. So date pala talaga nito ang babae. Huwag kang assuming dyan. Hindi ko nga alam na nandito ka. Nagkataon lang na pareho tayo ng restaurant na pinuntahan. For all we know, ikaw tong sumusunod to sa akin because you want my attention so badly. Pagtataray niya pa. Listen, Carmelita. Napaatras si Carmelita nang humakbang palapit sa kanya si Hector at saka dumukwang pa ito kaya halos magdikit na ang kanilang mukha. Sandali siyang napasulyap sa labi nito na may red lipstick dahil sa ginawa niya kanina at napalunok siya. If there's one thing I want so badly, it's not your attention, Miss Fuentes. It's peace while working. I don't want a bit of your attention. Kaya kung maaari, tigilan mo na ako. Because I am telling you, sa ginagawa mong to, mas lalo mo lamang akong binibigyan ng rason na manatili sa kumpanya niyo. Because I want to see you raging in anger. Just like right now. Humakbang pa ulit ito ng isang beses kaya na-stumble si Carmelita sa akmang pag-atras. Nahapit ng binata ang kanyang bewang kaya hindi siya bumagsak. And you hate me, right? Nilayo niya ang kanyang ulo. Nang mas tumukwang pa ito palapit kaya halos magdikit na naman ang kanilang mga labi. Then ikaw ang dapat na mag-adjust sa tumiwas. Hindi ako. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang lumayo sa kanyang binata at tinalikuran siya at saka nag-umpisa ng maglakad paalis. Napasapo naman ni Carmelita ang dibdib niya dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Minumura niya sa kanyang isipan ang binata at minumura niya rin ang kanyang sarili dahil sa reaksyon ng puso niya. Who was that girl?
Tanong kay Hector ng babaeng kadate niya, si Jasmine. Isang doktor na matagal niya ng kaibigan at madalas niyang kasama sa tuwing may mga free project ito sa mga mahihirap. It's nothing. Pinunasan niya ang kanyang labi dahil pakiramdam niya ay nalagyan niyo ng red lipstick ni Carmelita sa ginawa kanina. I'm sorry about that. Hingi niya pa ng pasensya dahil alam niya na hindi ito nasiyahan sa nasaksihan. Hindi naman sumagot si Jasmine at tinitigan lang si Hector na namumula ang tenga. Let's order? Ani ni Hector. Akala niya magtatanong pa si Jasmine tungkol sa babaeng bigla na lamang humalik sa kanya, ngunit wala na itong kahit anong sinabi. Sa halip ay tumingin na ito sa menu. Samantalang sumulyap naman si Hector sa glass wall sa tabi nila kung saan nakita niya si Carmelita na naglalakad at halatang inis sa mukha. Pinagmasdan niya rin itong pumasok sa sasakyan nito. Lumisi na lamang siya. Alam naman ni Hector na malala na talagang ugali ng dalaga, ngunit hindi niya lubos akalain na mas ilalala pa pala ito. Talagang sinundan siya ng dalaga mula sa kumpanya papunta rito para lang gumawa ng eksena at sirain ang araw niya. Una pa lang ay alam niyang nakasunod sa kanya ang dalaga. Para ito kaninang pako na subukan mang magtago ay kita pa rin ang ulo. Akala niya ay talagang curious lang ito sa kanya. Ngunit hindi sumagi sa isip niya na gagawin ito iyon. Hindi alam ni Carmelita ang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang pinatawag ng kanyang ama. Ngunit sa itsura nito ngayon habang magkaharap sila ay alam niya na agad na may hindi ito magandang balita. Napakaseryoso ng mukha nito na tila ba may malalim na iniisip. Hindi maiwasan na hindi siya makaramdam ng kaba. Sa isip niya ay paano kung nagsumbong si Hector sa kanyang ama sa ginawa niyang paghalik dito nung may kadate ito. Sigurado wala na namang humpay na pangaral ang maririnig niya mamaya mula sa kanyang mga magulang. Lalo na mula sa kanyang ama. Pinatawag kita dahil may kailangan kang malaman. Panimula ng kanyang ama na mas nagpakaba kay Carmelita. Ano yun, Dad? Kinakabahan niyang tanong. Tungkol sa ating kumpanya. Parang nakahinga siya ng maliwag dahil hindi tungkol sa ginawa niyang dahilan kung bakit siya nito pinatawag. What about the company? Humugot ito ng malalim na paghinga. Kanina lamang ay nakatanggap ako ng reports kung saan nakasaad ang mga utang ng ating kumpanya na kailangan nating bayaran bago matapos ang taon. At isang dahilan kung bakit hindi na kumikita ang kumpanya. Nabigla siya sa narinig. What? Mas malala pa siguro ito sa inaasahan niyang marinig. Minasahe ni Mr. Cifuentes ang sentido. Stress na stress ito sa nangyayari ngayon. Matagal ko na tong nililihim sa'yo dahil ayoko nang mag-alala ka. Alam namin ng mommy mo kung gaano mo kamahal ang marangyang buhay. Ngunit hindi na namin kayang itago ang totoong kalagayan ng ating kumpanya sa'yo habang buhay. Baon na tayo sa utang at ikinalulungkot ko man na sabihin na pag nagtuloy-tuloy sa pag-alis ang ating mga investors, baka tuluyan ang magsara ang ating kumpanya dahil wala na tayong kinikita. Hindi na natin napapasahod ang tama ang mga empleyado. Then, ano pong kailangan natin gawin? Tanong niya dahil hindi maaari na malugi sila. She can't live without money. Gagawin niya kahit ano, wag lamang silang malugi at maubos ang yaman ng kanilang pamilya. Marami ako natatanggap na balita na marami na ang ating empleyadong nagbabalak na umalis ng kumpanya dahil sa hindi na sapat ang pinapasahod natin sa kanila. At dahil na rin sa masama mong trato sa kanila. Wika ni Mr. Cifuentes sa malungkot na tinig. Saksi si Carmelita kung paano walang tigil na nagtatrabaho ang kanyang ama sa kanilang kumpanya para lamang mas lalo itong lumagi. Kaya naintindihan niya kung bakit ganito na lamang ang lungkot nito sa nangyayari. Ang mga empleyado natin ngayon ang mga pinakamatagal na sa kumpanya. At sila na rin ang pinakamagagaling na kaya kung aalis sila ay magiging malaking kawalan yon para sa atin. Pero posible na maagapan pa ang kanilang pag-alis kung magiging mabait ka lamang sa kanila. Kung itatrato mo sila ng tama at ipakita mong nagbago ng iyong pag-uugali. Dagdag pa ng kanyang ama na halos mapalaglag pa sa kanyang panga. Po? Ang maging mabait na siguro ang pinakamahirap na gawain para kay Carmelita.
Ngunit isa lang yon sa mga posibleng solusyon na naisip ko. At hindi pa natin sigurado kung maaari nga bang maisalba ang ating kumpanya nun. At kung pipiliin ba nilang maging tapat sa atin. Then what's the best move we should do to prevent this? I can't live a mahirap life, Dad. Si Hector. Nagtaka siya kung bakit naging si Hector ang isa sa posibleng solusyon sa problema nila. Him? Yes. Walang iba makakatulong sa atin kundi si Hector Castillo Verde. Anak siya ng pinakamayamang angkan. If you both get married, then our business will never go bankrupt. And it will always remain on top. But why does it have to be him? Sino pa bang iba? Siyang pinakabatang bilyonaryo na naitala sa bansa. Anak siya ng pinakamayamang pamilya, ngunit kahit nawala ang yaman ng kanilang angkan, ay maituturing pa rin na pinakamayamang tao si Hector dahil sa dami ng kanyang mga business at investments na sinimulan niya sa murang edad. Sa edad na 13 ay nakapagpatayo siya ng sarili niyang clothing brand na ngayon ay kilalang kilala na sa buong mundo. Nakatanggap siya ng samot-saring awards nung bata pa siya. Hanggang ngayon ay nanatili siyang nasa taas. Mataas ang kanyang pinag-aralan. Isa siyang doktor na graduate sa Harvard Medical School. At graduate din siya sa business course. May-ari siya ng mga welfare facilities. Isa siyang nature activist. He helps thousands of people. Hindi lang yon dahil marami pa siyang mga achievements sa buhay na wala pang iba na sa edad niya nakamit. In short, that man is full of influence and he is wealthy. Kaya may iba ka bang naiisip na maaaring makapantay sa kanya na may magandang records na maaaring maging malaking tulong sa atin? At tama nga ang kanyang ama sa sinabi. Walang makakapantay sa lahat ng mga narating ni Hector sa buhay, kaya napaka-imposible na makahanap siya ng katapat sa binata. Kung gano'n ay nag-iisa lang talaga ito sa choices. Walang iba. Kaya kung gusto mo na manatili sa posisyon mo at ang marangyang buhay na nakasanayan mo, you should make him fall for you. Seduce him if it's necessary. Hindi alam ni Carmelita kung paano niya ipoproseso ang lahat ng mga narinig, lalo na ang panghuling sinabi ng ama. Paano niya magagawang mapaibig sa kanya si Hector? At ang isa pang napakalaking tanong, posible nga ba na magkagusto ito sa kanya gayong ang tingin sa kanya ng binata ay parang isang garapata na masarap tirisin? Ilang araw siyang natulala at nag-isip. Pilit na sinisiksik niya ang lahat sa kanyang utak, ngunit kahit anong pag-iisip man ang ginawa niya, pareho lang na naiisip ng kanyang amang naiisip niya ring solusyon para hindi malugi ang kumpanya. Yon ay ang mapanatili niya sa kumpanya nilang kanilang mga magagaling na empleyado at papaibig niya si Hector. At sa oras na konektado na ang pangalan nito sa kanilang kumpanya, malabo nang malugi pa sila. Here's coffee for everyone! Masayang anunsyo ni Carmelita at saka inutusan ng may dala na kape na lagyan ng kape ang table ng kanilang mga empleyado. Thank you so much for working hard today, everyone. Walang sumagot. Wala na isa sa kanilang nagtangkang magsalita dahil labis sila na nagulat na makita ang nag-iisang anak ni Chairman Cifuentes na nasa working space nila. Nakangiti sa lahat. May dala pa na kape para sa kanila. Higit sa lahat ay nagpasalamat ang dalaga sa kanilang trabaho. Sa isip nila ay siguro may kung anong nangyari sa dalaga. Siguro ay nabagok ang ulo nito. Napangiti naman si Carmelita habang tinitingnan isa-isa ang kanilang mga empleyado. Ngayon ay sinimulan niya na ang sinabi ng kanyang ama na magpakabait sa kanilang mga empleyado nang sa gayon ay hindi sila umalis at hindi sila tuluyang malugi. Masaya ako na makita na ginagawa niyo ng maayos sa inyong mga trabaho at sana'y pagbutihin niyo palalo ang inyong mga ginagawa. I know I may not have been vocal about this, but I always appreciate all of your contributions to Cifuentes Enterprises. Wala pa rin nakakibo. Ngunit iisa lamang ang pumasok sa isip ng mga empleyado ng mga oras na yon. May ibang espiritu sa katawan ng nag-iisang Carmelita Cifuentes na ubod ng sama ang ugali. What are you doing here? Napatras si Carmelita sa gulat na nung sandaling umikot siya, ay nakaharap niya si Hector na seryoso ang muka habang titig na titig sa kanya.
What the? You surprised me. Singhal niya dito. Anong ginagawa mo dito? Pinagagalitan mo na naman ba ang mga empleyado? Hoy, hindi ah. Napaka-judgmental mo naman. I just gave them coffee kaya. It's my way to show them how much I appreciate them all. Sabi niya dahil sobrang judgmental nito para isipin na porket nagpakita siya dito, ay ang pagalitan na agad silang ginawa niya. Tiningnan naman ni Hector ang lamesa ng mga empleyado at nagtaka. Ang itsura nito ngayon ay parang sinasabi na napaka-imposible na ginagawa niya iyon. What's with that face? Tinaasan niya ito ng kilay. Manghuhusga ka na naman? Hindi siya nito sinagot. Tinalikuran lang siya nito at batang umalis. Napanguso naman si Carmelita dahil paano sila mapapalapit sa isa't isa kung gano'n na lamang ang galit nito sa kanya. Mga 2 araw nang naglikom ng lakas ang loob si Carmelita para pumunta sa kondo ni Hector at humingi ng pasensya para sa ginawa niyang paghalik dito noon sa harap ng date nito. Talagang nilunok niya na ang sariling pride para lamang dito. At ngayon nakaharap niya ng binata ay parang gusto niya nang mag-back out. Hindi niya yata kaya na magpakumbaba. Pumunta ka lang ba dito para titigan ako? Tamad na tanong sa kanya ni Hector. Hindi niya napansin na sa labis niyang pag-iisip ay natulala na pala siya rito. I'm here because I wanted to apologize. Pakiramdam ni Carmelita ay niyayukura ng pagkatao niya habang sinasabi iyan. Natigilan naman ng ilang saglit ang binata dahil sa sinabi niya, ngunit kapag Juan ay bumalik na sa pagiging blankong emosyon sa mukha nito, bago walang buhay na sumagot. Apology accepted. Nabigla si Carmelita nung akmang isasara ng binata ang pinto ng kondo nito, kaya nataranta na pinigilan niya ito gamit ang kamay. Oh, wait! Huminga ito ng malalim at naiinis na nagtanong. What is it, Carmelita? I said I wanted to apologize. Why are you closing the door on me? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, apology accepted. Makakaalis ka na. Huwag mo na muna akong gambalain ulit. Umawang ang labi niya. Wow, why are you such an asshole? Natulala na lamang si Carmelita nang bigla na lamang ito sinara ang pinto sa mukha niya. That motherfuck son of... Siya na nga ito nakikipagbate. Siya pa nga itong nagpapakababa ng pride na ni minsan na hindi niya ginawa para kanino man noon. Pero ito pa talagang may gana na magsungit. That a-hole. At akala naman ito ay susuko siya ng ganon-ganon lang. May kasabihan si Carmelita na pinaniniwalaan niya. Ano mang gustuhin niya ay makukuha niya. At walang sino man ang makakapigil nun. Mang Rigor! Tawag ni Carmelita sa matanda na nakatayo sa tapat ng pinto ng office ni Hector. Nakasuot ito ng suit at may earpiece sa tenga. Hindi hamak na mas maayos ang trato ni Hector dito kaysa noon na sa kanila pa ito nagtatrabaho. Ano po yun, ma'am? Kinakabahan ng tono ng boses ni Mang Rigor. Sa isip ni Carmelita ay grabe palang pagiging masama niya noon na lahat ng makakausap niya ay nanginginig sa kaba. Pwede po ba tayong mag-usap? Nag-aalangan si Mang Rigor ngunit tumango pa rin ito na sumunod sa kanya. Pumasok sila sa kanyang opisina at pinaupo niya ito sa visitor's chair. May nagawa naman po ba akong hindi niyo nagustuhan, ma'am? Natatakot nito ang tanong. Sa hindi malamang dahilan ay naninikip ang dibdib ni Carmelita habang nakatingin sa matanda na gano'n na lamang ang takot sa kanya. O wala po, Mang Rigor. Aniya sa mababang boses. Gusto ko lamang po na humingi ng pasensya sa lahat ng mga nagawa ko po sa inyo. Lalong-lalo na po nung unalis ko kayo sa trabaho. Kahit kailangan na kailangan niyo po ng trabaho na yon. Maluha-luha naman ang itsura ng matanda habang nakikinig sa kanya. Mariin naman na lumunok si Carmelita dahil pakiramdam niya ay may kung ano na nakaharang sa kanyang lalamunan. Alam ko po na hindi sapat ang paghingi ko ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa inyo. Ngunit sana po ay mapatawad niyo pa rin po ako at mabigyan ng pagkakataon. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng nagawa ko sa inyo noon. At tuluyan ang pumatak ang kanyang luha.
Hindi naman kaagad nakasagot si Mang Rigor dahil sa pagkabigla. Kapag po ay gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito. Alam niyo ma'am, magsisinungaling po ako sa inyo ngayon pag sinabi ko po na hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo noon dahil sa inyong ginawa. Labis po ako nalungkot noon dahil hindi ko alam kung anong may papakain ko sa aking pamilya at kung saan ako kukuha ng pampagamot ko sa bunsong anak ko. Pero ngayon ma'am, lahat ng galim na tinanim ko sa inyo ay tila isang bula na bigla na lang naglaho ng sandaling marinig ko mula sa inyo na pinagsisisihan niyo ang ginawa mo noon. Ngumiti sa kanya si Mang Rigor. Alam niyo po ba ma'am, sa kabilang banda ay nagpapasalamat po ako na ginawa mo yon dahil natagpuan po ako ni Sir Hector. At alam ko rin po na sa kabila po ng kasamaan ng ugali na ipinakita niyo ay nakakubli ang mabuting puso. At hindi nga po ako nagkamali. Napatunayan ko po yun ngayon. Pero kahit nang hindi pa po kayo humihingi ng tawad sa akin ay pinatawad ko na po kayo ma'am. Alam ko po na napakabata niyo pa po at marami ka pang magiging karanasan sa mundo. Marami ka pang mga aral na natutunan. Batid ko na balang araw ay mapagtanto mo rin na mas maganda ang maging mabait sa kapwa kaysa maging mapanglamang. Hindi ko akalain na mapapagtanto mo pala yon ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Ayaw tumigil ang kanyang luha sa pag-agos habang nakikinig siya sa sinabi ni Mang Rigor. Tunay ngang pinagsisisihan niyang ginawa niya noon, na walang halong pagpapanggap. Napakabuti na tao ni Mang Rigor, kaya hindi niya maisip kung paano niyang nagawa na maging marahas dito noon. Maraming salamat po. Ngumiti muli sa kanya si Mang Rigor. Walang anuman po ma'am. Basta, lagi niyo lamang pong tatandaan na walang kahit anumang yaman na makakapantay sa kabaitan ng isang tao. Subukin man ang panahon, ang bukal na puso ay laging pinagpapala ng may kapal. Muling nagpasalamat si Carmelita kay Mang Rigor at may napagtanto din siya ng sandaling yon. Napakasarap pala sa pakiramdam na wala siyang inaapaka na ibang tao. Sa kabilang banda ay napangiti naman si Hector. Narinig niya ang lahat ng pag-uusap ng dalawa dahil sa earpiece na pinapasuot niya kanina kay Mang Rigor. Masaya si Hector na marinig ang mga katagang iyon mula sa dalaga. Kahit alam niya ang tunay na dahilan kung bakit ginawa iyon ng dalaga. At tulad ng kanyang plano para lamang maisalba niya ang kanilang kumpanya, ay nagpakabait nga siya sa mga empleyado nila kahit na hindi naman niya gawain iyon. Marami sa kanilang nagtaka at sinabi na baka ay sinapian siya ng mabait na espiritu. Madaming humiling na sana ay hindi na umalis ang mabait na espiritu sa katawan ni Carmelita. Dumalo rin siya sa mga charity events and visits na nagpabigla naman sa media dahil ni minsan ay hindi niya pa iyon ginagawa. Miss Cifuentes, maraming nabigla na makita kayo ngayon dito. Ngayon lamang po kayo nagpakita sa ganitong event dahil madalas ay ang secretary mo ang nag-a-attend. Sabi ng isang interviewer sa kanya. Mabait naman ang umiti si Carmelita. Well, yes. I just had some free time today so I told my secretary na ako ang dadalo ngayon. And I didn't regret it. Being here brings me so much joy. I love seeing the smile on children's faces. Marami pang mga tinanong sa kanya mga taga-media na sinagot niya naman. Mabuti na lamang talaga at nag-practice siya sa mga sasabihin niya at kung paano magpaka-plastic kaya pangangatawanan niya iyon ng maayos. Hindi naman ganun ka-boring at kahit papaano ay nag-enjoy naman si Carmelita. Natutuwa rin siya na makita ang mga malalawak na ngiti sa mukha ng mga bata. Iyon ang bagay na hindi niya inaasahan na magugustuhan niyang pagmasdan. The smiles on their faces were so pure na sa kabila ng kahirapan na kanilang hinaharap sa murang edad ay nagawa pa rin nila na maging masaya sa maliit na bagay. Today, a profound realization blossomed within Carmelita's heart, illuminating a previously shadowed corner of her being. She marveled at the unadulterated purity and innocence of children, who despite the world's harshness, discovered joy in the simplest of things. In her eyes, they deserved nothing less than the entire world itself. As she fixated on their radiant smiles, a poignant thought stirred within her. Perhaps as adults,
we could rediscover the childlike wonder that resides in us. Regardless of the tribulations life may have dealt us, we should persistently seek happiness and find solace in life's simple pleasures. At mukhang mas lalo pa siyang mag-e-enjoy noon nang nakita niyang dumating si Hector kasama ang secretary na si Alfred. Hector, I didn't know you're also here. Masayang sabi niya dito. Ngunit tiningnan lamang siya ng binata na makahulugan na para bang sinasabi nito na may ideya na siya na nandito iyon at sinundan niya ito, ngunit totoo naman na wala siyang alam na darating din ang binata ngayon dito dahil ang akala niya ay may important meetings ito. Wala man lang sinabi sa kanya si Hector. Nilagpasan lang siya nito kaya napahiya siya. Napakarami pa naman na nakakita. Tiningnan pa siya ni Alfred na para bang may gusto itong sabihin, ngunit pinigilan ng sarili at saka sumunod na lang kay Hector. Nahirapan siya na masolo si Hector dahil sa dami ng mga kumakausap dito. Hindi rin ito nilulubayan ng media. Kaya nung makita niya ito nakatayo sa harap ng dalawang bata na nagko-color sa coloring book na pinamigay niya, agad niya itong nilapitan. Ngunit kahit na nasa tabi siya nito, ay hindi pa rin siya nito tinitingnan. Why are you still ignoring me? Akala ko ba bati na tayo? Nakanguso niyang tanong. We are. But we are not close. Sagot nito sabay nag-lean sa table ng dalawang bata. Wow, ang galing niyo namang mag-color. Talaga po, sir? Tanong ng isang batang lalaki. Pangarap po namin na maging isang tanyag na pintor. Ngumiti naman si Hector. Really? Then dapat hindi kayo tumitigil sa pagpipinta hanggang sa maging isa na kayong tanyag na pintor. Napakagaling ni Hector sa mga bata. Mabilis nitong nakukuha ang loob nila samantalang siya ay hirap na hirap dahil hindi niya alam kung paano ang tamang pakikipag-interact sa mga anghel. Kahit anong gawin ni Carmelita na pagpapapansin sa binata ng araw na yon, ay talagang hindi niya ito pinapansin. Lagi siya nitong iniiwan sa tuwing sinusubukan niya na lapitan ito. Nakakaramdam siya na magkahalong lungkot at inis ang dahil doon. Napangiti si Hector habang pinagmamasa ng dalaga na natutulog. Nakaupo ito sa office chair at nakapatong ang ulo sa lamesa. Ginawa rin nitong una ng sariling braso. Batid ni Hector na pagod ito sa dami ng ginawa nito ngayong araw at nito rin mga nagdaang araw. Dumalo ng charity visits, meetings, at marami pang naging public appearance. Hindi na nakakapagtaka na after nun ay bagsak ang katawan nito. Dumukwang siya at inalis ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ng dalaga. Titigan niya ito ng mabuti. Napaka-inosente na mukha nito pagtulog. Parang hindi nito kayang makapanakit. Nakabaliktaran naman kapag kagising ito. You are really amazing, Carmelita. You never failed to amaze me. Natigilan ng sekretary ni Carmelita na nung pagbukas nito ng pinto, ay nakita niya kung anong ginagawa ni Hector. Malapit ng mukha nito sa mukha ni Carmelita na halos magdikit na ang kanilang mga labi. Nakatakip ang bibig ng sekretarya nang lingunin nito ni Hector at nilagay ang hintuturo sa labi. Sumenyas ito na wag maingay. Gulantang pa rin na tumango ang sekretarya ni Carmelita. Hindi na rin nagtagal sa loob ng opisina ni Carmelita si Hector. Ngunit bago umalis ay nilagay niya ang suot niyang coat sa likod nito nang sa gayon na hindi nito ginawin dahil naka-on ang aircon sa loob. Masyado po kasing naging busy si Ma'am Carmelita nito nagdaang araw kaya po ay gano'n na lamang ang pagod niya. Sabi sa kanya ng secretary ni Carmelita. Sobrang dami ba lagi ng kailangan niyang gawin? Opo, full po laging schedule niya nitong mga nagdaang araw. Hindi niya naman po ugali na magtrabaho hanggang late pero these days po ay lagi na lang siyang nag-overtime. Alam ni Hector na napapadalas na nga ang pag-overtime ni Carmelita nitong mga nagdaang araw dahil hindi rin naman agad siya umuwi. Sadyang hindi lang siya nagpapakita sa dalaga. Sapat naman ba ang nagiging tulog niya? Umiling ang sekretarya. Hindi po. Itong mga nagdaang araw po ay 3 oras lamang po nagiging tulog niya. Yun na po ang pinakamahaba. Nangangamba nga po ako na baka magkasakit si Ma'am eh. Malala pa naman yan pag tinamaan siya ng lagnat. Then bring some of her tasks to my office. I'll do it for her.
Walang pag-aalinlangan na aniya, kaya nagtaka ang secretary. And also, please make sure na hindi gaanong puno ang mga schedule niya, nang sa gayon ay kompleto pa rin ang kanyang tulog. Nabigla ang sekretarya ni Carmelita nang dahil doon. Dahil alam ng lahat kung paano magbangayan si Hector at Carmelita, na daig pa nilang mga aso't pusa, ngunit malalim din pala ang pag-aalala nila sa isa't isa. Humugot ng malalim na paghinga si Carmelita bago pumatok sa pinto ng opisina ni Hector. May hawak siyang lunchbox na laman ay lunch na niluto niya kanina para sa binata. Naglaan siya ng 3 oras para lang maihanda iyon at talagang sobrang aga niya pang gumising. Way niya yon para pasalamatan ng binata dahil noong nagising siya kahapon nung nakatulog siya sa kanyang opisina ay may nakapatong sa kanyang balikat na coat na sigurado niya na pagmamay-ari ni Hector. Noong lumipas ang ilang segundo at wala siyang response na natanggap mula sa loob, ay pinihit niya ang pinto pabukas. Una niyang pinasok ang ulo niya at agad na nagtagpo ang mata nila ni Hector na nakasuot ng salamin, AirPods at may nakabukas na laptop sa harap. Mukhang may kausap ito ngayon sa FaceTime. Ngumiti siya sa binata bago tuluyang pumasok sa loob at dahan-dahan na sinara ang pinto. Naglakad siya papunta sa harap nito at doon tumayo. I see. Then i-cancel mo lahat ng meeting and appointments ko next week para makasama ko. Sabi ni Hector sa kausap na nagpakunot sa noon ni Carmelita dahil saan naman ito pupunta. How many volunteer doctors will be there? 6, including me? Alright, then that's good. Okay, thank you, Jasmine. I'll see you on the team next week. At talagang malawak pang ngiti ng binata sa kausap nitong si Jasmine. Hindi tuloy alam ni Carmelita kung anong magiging reaksyon niya. Anong kailangan mo? Walang buhay na tanong sa kanya ni Hector at sinara ang laptop. Nilapag niya sa lamesa sa harapan nito ang dala niyang lunchbox. Dinalhan kita ng lunch. Ako nagluto niyan. Sandali niya lamang itong tiningnan. Hindi ka na dapat nag-abala. Tapos na akong kumain. Naglaho naman ang kanyang ngiti. Ah, ganun ba? Then you can save that for dinner. I have a dinner plan tonight. Sa halip na makaramdam siya ng inis sa ginawa nito, ay mas nasasaktan pa siya. Muli niya na lamang kinuha ang lunchbox. Ganun ba? Then ako na lang ang kakain nito. Tumaas ang isang kilay ng binata at noong akmang tatalikod na siya para umalis ay muli ito nagsalita. Leave it there. I'll eat it. Huh? I said leave it here. Kakainin ko. Pero hindi ba't nag-lunch ka na? Yes, but I suddenly feel hungry. Hindi na napigilan ni Carmelita ang pagsupil ng kanyang ngiti at kinang ng mata, lalo na nang buksan ni Hector ang lunchbox at makitang pinaghirapan niyang iprito na hotdog at tosino na sunog sa kabila. Sa kabila naman ay hilaw. Nag-angat ng tingin sa kanya si Hector at ngumiti. It looked delicious. I'll sure enjoy this. Naupo siya sa visitor's chair sa harapan nito at pinagmasdan ng binata na kainin ang niluto niya. Mukhang nasasarapan naman ito lalo na sa fried rice. Hindi nga siya nagkamali na mas masarap ang sibuyas sa sinangag kesa bawang. Anong meron next week? Bakit ika-cancel mong mga appointments mo? Curious niya tanong niya dito. Medical outreach program yon. Pupunta kami sa isang mahirap na lugar na hindi gaanong naaabot ng healthcare para magsagawa ng libreng check-ups. 1 linggo kayo doon? Depende kung gaano kalala ang lagay ng mga health ng mga tao doon. Isa ka sa mga volunteer doctors? Tanong niya ulit na sinagot nito. Nang yes. Kung gano'n ay pwede rin ba akong sumama? Hindi pa nakakasama si Carmelita sa mga ganoong program at gusto niya iyong maranasan. At saka baka ay mapalapit din silang dalawa ng dahil doon. No. Nagtagpo ang kilay niya sa sinagot nito. Bakit? It's volunteerism, right? Then I volunteer. I'll donate some cash too. Sa tingin mo ba talaga makakaya mo roon sa arte mong yan? How dare you judge me? Singal niya. I'm not judging you, Miss Fuentes. Nagsasabi lamang ako ng totoo.
Malayo ang aming pupuntahan. Maputik. Walang internet at power supply. Mas lalong walang aircon doon. At sigurado ako na hindi ka sanay sa mga ganon. 1 linggo kaming mananatili sa lugar na yon kaya malabong makaya mo roon. You're obviously judging me. Naiinis niyang sinabi. Sa isip niya, kung kaya nung Jasmine na kausap nito kanina, Wes, kaya niya rin. Hindi natin malalaman kung kaya ko ba talaga kung hindi natin susubukan, 'di ba? Sigurado ka ba talaga na gusto mong sumama? Yes, I swear. Hindi ako magrereklamo or anything. Promise. Aniya, tinaas niya pa ang isang kamay na parang nanunumpa. You can complain to me, but once we're already there, don't ask me to bring you back here. Kaya gano'n na lamang ang tuwa niya nang pumayag si Hector na sumama siya sa kanilang medical mission. Ngunit may isang kondisyon iyon, ay kapag naroon na sila ay hindi siya maaaring magpahatid agad pa uwi, na para kay Carmelita hindi naman ganong kahirap gawin, lalo pat 1 linggo lang naman silang naroon. Lumipas ang araw at dumating na ang araw na pag-alis nila para sa medical mission. Suot ang orange dress at heels, lumabas na siya ng kotse at para bang sumabay naman ang hangin dahil noong saktong lumabas siya ay umihip ito kaya pinalid ang suot niya. Lahat ay napalingon sa kanya at titig, lalo na ang 2 partikular na lalaki. Manong, dito na lamang po ako. Pasabi na lang po kina Mommy. Paalam niya sa kanilang family driver na naghatid sa kanya. Tumango ito at nagpaalam na rin. Hector, I'm here na! Tumatakbo na sigaw niya habang nakataas ang isang kamay. Nakatayo naman si Hector sa baba ng hagdan ng eroplano na sasakyan nila. Sa tabi ng binata ay ang magandang babae. Iyon yung babaeng kadate noon ni Hector. Sa kabilang banda naman ay sandali na natulala si Hector sa dalagang tumatakbo at tinatawag ang kanyang pangalan. Maging ang iba nilang mga kasama ay natulala rin sa dalaga. I'm sorry, late na ba ako? Tanong niya nang makalapit sa harapan ng mga ito. Mukha kasing siya na lang ang hinihintay ng mga ito. Yes, ikaw na lang. Ang babae sa tabi ni Hector ang sumagot kaya binalingan niya ito. Nakasuot ang babae ng white polo at jeans. Abot balikat ang buhok nito na alon-alon ng dulo. I'm Jasmine. At nilahad nito ang kamay sa harapan niya. Nag-alangan naman si Carmelita kung tatanggapin niya ba ang pakikipagkamay nito. Kaso, naalala niya na kailangan niya nga palang magpakabait. Matamis siyang umiti sabay tinanggap ang kamay nito. I'm Carmelita Cifuentes. Ngumiti rin si Jasmine na makahulugan ang uri ng ngiti nito para kay Carmelita. I know you. Magkatrabaho kayo ni Hector. Ngumiti lamang siya at inilayo niya na ang kanyang kamay. Magkatrabaho ha? Iyon bang pakilala sa kanya ni Hector dito noon? Aalis na ba tayo? Bumaling siya kay Hector. No, inaayos pa nilang medical supplies. Bago siya nito tiningnan mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ang suot mo? Why? Maganda naman ang suot ko ah. Hindi bakasyon ang pupuntahan natin roon, Carmelita? Bakit? Hindi ba pwedeng mag-ayos ako ng sarili habang tumutulong? Nakataas ang kilay na sabi niya. You can? Pero hindi naman angkop ang suot mo sa lugar na yon. Let her wear what she wants, Hector. Malambing ang boses na sabi ni Jasmine kaya halos mapairap na lang si Carmelita. Okay, fine. Huminga ng malalim si Hector. Pero huwag kang magrereklamo pag naroon na tayo. Nakanguso naman at tumango naman siya. Mainit ang ulo ni Hector at si Jasmine lang ang nakakapagpalamig noon. They must have something special going on between them at hindi alam ni Carmelita kung bakit siya nakakaramdam ng pait. Doc Hector, naayos na po namin ang medical supplies. Agad na umikot si Carmelita paharap sa nagmamay-ari ng pamilyar na boses. At nanlaki nang makita ang kanyang ex-boyfriend na si Matthew na tulad niya ay nanlalaki rin ang mata. OMG! Matthew? Carmelita? Agad itong lumapit sa kanya at may malawak na ngiti na niyakap siya. Hindi ko alam na kasama ka pala dito. Wala kasing pangalan mo sa list. Hindi ko rin alam na kasama ka.
You're a volunteer doctor then? Yes. Nakangiting saad ni Matthew. I've missed you. Ang tagal mong hindi nagpaparamdam. Got really busy sa work. Aniya pa. You know each other? Nagtataka na tanong ni Hector sa kanila, kaya muli siyang bumaling dito. Magkasalubong ang makapalitong kilay. Yes, he's Matthew, my ex-boyfriend. Sagot ni Carmelita. Kaya napa-o na lang ang iba nilang mga kasama. Hindi mo sinabi sa akin na isa pala siya sa mga volunteer doctors niyo. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo. Walang buhay na sagot nito. Masaya akong kasama ka namin, Carmelita. I'm sure the 1 week stay here will be more fun because you're with us. Sabi sa kanya ni Matthew. I know. Ngumiti siya kay Matthew. I'm happy you're coming too. Kahit na mag-ex ay naging malapit na magkaibigan din silang dalawa. Hindi naging hadlang ang naging past nila para roon. Maayos naman kasi silang naghiwalay. Nagkataon lang talaga na nawalan sila ng oras sa isa't isa dahil sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Kaya mas pinili nilang tapusin ito. Bukod pa roon ay hindi naman nagtagal ang kanilang relasyon. Umabot lamang siguro ng months. Sa akin ka na tumabi. Wala akong katabi. Sabi sa kanya ni Matthew. Kay Hector ako tatabi. Sagot niya. Oo, ba't si Jasmine ang katabi niya? Huh? Sumulyap siya kay Hector at Jasmine. Really? Yes, but if you want, sa malapit na lang sa kanila tayo maupo. Sabi nito. Bagaman hindi natuwa si Carmelita dahil hindi sila magkatabi ng upuan ni Hector, ay ayos lang kasi malapit naman sila sa kanila. Sa likuran nila nakaupo si Hector at Jasmine na kanina pa nag-uusap at panay ang mahihinang tawa ni Jasmine. Gusto ni Carmelita na takpan ang tenga niya dahil naiirita siya, pero hindi niya ginawa dahil nag-uusap din naman sila ni Matthew na maraming tanong at paminsan-minsan ay bumubulong pa sa kanya. Alam mo, feeling ko may something si Doc Hector at Jasmine. Bulong nito sa kanya. Talaga? Paano mo naman nasabi? It's obvious the way they looked at each other. I mean, you know Dr. Jasmine is so obvious that she likes Doc Hector. Marami na sa amin ang nakakapansin sa kanila. Bigla na lamang nakaramdam ng pait si Carmelita dahil sa sinabi nito. Kung ganon, ay pati pala sila ay napapansin din niyon. Hindi naman alam ng dalawa na habang panay ang kanilang bulungan, ay nakamasid naman sa kanilang binata mula sa likuran na ngayon ay madilim na ang mukha. Hindi nagugustuhan ang nasasaksihan. Ang lahat ng yon ay hindi naman nakatakas sa mata ni Jasmine na napapuntong hininga. Hindi na rin naman nagtagal ay nakatulog si Carmelita dahil sa labis na pagod. Tinapos niya kasi ang lahat ng trabaho nang sa gayon ay makasama siya sa medical outreach program. Nakasandal siya sa balikat ni Matthew na natatawang kumuha ng selfie. At maging ang ginawa ni Matthew ay hindi rin nakatakas sa paningin ni Hector. Matthew, pwede mo pa kaming tulungan? Tanong ng isa ring volunteer doctor kay Matthew pero nang makitang natutulog si Carmelita ay agad na nagsabi ng, ay, wag na pala, baka magising siya kung aalis ka. Ngunit bago pa man makasagot si Matthew ay tumayo na si Hector. Hinawakan ng ulo ni Carmelita sabay sabi, ako nang bahala sa kanya. Nagtataka naman na tumayo si Matthew at hinayaan na si Hector ang pumalit sa inuupuan niya at sa balikat ni Hector sumandal ang ulo ni Carmelita. You smell like Hector, Matthew. Sabi ni Carmelita at siniksik pa ang ulo sa balikat ni Hector. Napangiti naman ang binata dahil doon. Samantalang si Jasmine naman na saksi sa lahat ay napairap na lang. Nagising si Carmelita nang nakalapag ng eroplano at laking gulat niya na si Hector na ang katabi niya sa upuan at sila na lang dalawang nasa eroplano. Nasaan sila? Tanong niya kay Hector na minamasahe ang balikat. Si Matthew. Bumaba na. Sagot nito bago tumayo. Huwag ka mag-alala, hindi aalis si Matthew. Nagtataka naman si Carmelita sa naging asta ni Hector. Sa isip niya ay baka nagalit ito sa ginawa niyang pagsandal sa balikat nito. Hindi siya nakapag-apologize dito dahil nauna nang maglakad si Hector palabas ng eroplano.
Hinagilap niya rin ang mga gamit niya at dali-daling sumunod. Pagkarating niya sa door, kaagad siyang sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Makulimlim pa ang kalangitan at mukhang kakatila lang ng ulan dito. Bumaba na si Hector sa hagdan kaya sumunod na rin siya. Carmela, gising ka na pala! Sigaw sa kanya ni Matthew at nagmamadali para sunduin siya sa hagdan. Si Matthew lang ang may alam sa kanila ng nickname niya sa kanilang bahay, kaya hindi maiwasan na mag-init ang pisngi niya sa hiya. Tulungan na kita. Ako na magdadala ng bag mo. Sumakay pa sila muli sa puting van at si Matthew ang kanyang katabi sa upuan. Si Jasmine at Hector naman ay nasa harapan nila. Nagbubulungan at mahinang tumatawa. Hindi niya na pinagtuunan ng pansin ng dalawa dahil mas naaagaw ng dinadaanan nila ang kanyang atensyon. At dahil na rin sa panayang kausap sa kanya ni Matthew, paginto ng van nila matapos ang mahigit 1 oras sa biyahe, akala ni Carmelita ay yun na yun, ngunit kailangan pa pala nilang sumakay ng motor. Nag-aalangan naman si Carmelita dahil masyadong malubak ang daan at hindi pa siya sanay umangkas. Carmela, sa akin ka na lang sumabay, baka mapano ka. Hindi ka pa naman sanay umangkas sa motor, sabi sa kanya ni Matthew. Ngunit bago pa man siya makasagot ay kinuha na sa kanya ni Hector ang bag niyang hawak at hinawakan siya sa kamay. Gulat naman na sumunod siya palapit sa isang motor na may nakatayong driver sa tabi. Manong, pwede bang ako na lang mag-drive ng motor? Hindi ho kasi siya sanay na ibang driver. Kausap ni Hector sa driver na lalaki. Okay lang po, sir. Baka po kasi hindi rin maging komportable ang asawa niyo kung ibang nagmamaneho. Sasabay na lamang po ako sa aking kaibigan, sagot ng lalaki. Salamat po, sabi naman ni Hector. Nagtataka naman si Carmelita. Binitawan na nito ang kanyang kamay at sumakay na sa motor. At dahil hindi pa rin niya magawang makakilos sa gulat ay nilingon siya nito. Umangkas ka na, sabi nito sa kanya. Huwag ka mag-alala, hindi kita itutumba. Ikaw ang magda-drive? Yes, I'm sure you'll feel uncomfortable kung iba ang magmamaneho. At saka sinulya pa nito si Matthew na nakatulala lang sa kanila. Abala rin si Matthew sa ibang dala. Umangkas ka na, baka maabutan pa tayo ng ulan. Nagtataka pa man ay umangkas na si Carmelita. Kumapit din siya sa bewang ng binata na pinaandar na ang makina ng motor. Kumapit ka na mabuti, malubak ang daraanan natin, baka mahulog ka. Paalala nito sa kanya bago pinaandar ang motor at sinundan nila ang nauna. Kumapit naman ng mahigpit si Carmelita dahil hindi siya sanay na umangkas sa motor. Laking kotse kasi siya. Samantalang si Matthew naman na noon ay sigurado na may relasyon si Jasmine at Hector ay biglang napaisip nang sandaling makita niyang ginawa ni Hector para sa dati niyang kasintahan. Perhaps, mali nga talagang akala niya na may relasyon si Hector at Jasmine. So, you're Carmela, huh? Biglang tanong sa kanya ng binata. Yeah, it's my nickname. Aniya, hindi pansin ang bigat sa timbre ng boses ni Hector. Your nickname or is it just Matthew's nickname for you? Well, it's only my parents and him who call me that. Konti lang naman kasing may alam sa nickname ko. Nabigla naman at napakapit si Carmelita ng mahigpit sa binata nang biglang bumilis ang takbo ng motor. Teka lang, Hector, magdahan-dahan ka naman. Hindi ako sanay sa motor. Nang maramdaman nito ang takot sa kanyang boses ay binagala naman nito ang takbo ng motor at humingi ng pasensya. Don't do that again. I know you're a doctor but you can't save us both when we get into an accident. Galit na pangaral niya pa dito. I'm sorry, sabi nito sa mababang boses. May naisip lang ako, hindi ko sinasadya. Kahit naiinis pa siya dito ay wala na siyang sinabi. At tila para ring bula na naglaho ang inis niya nang sandaling hawakan nito ang kanyang kamay na nakayakap dito. Umabot ng 30 minutes ang biyahe nila sa motor. Akala niya ay yun na yun. Ngunit mali na naman siya dahil kailangan pa daw nilang maglakad ng mga 15 minutes pa dahil hindi na kaya ng motor ang daraanan nila. Masyado raw doong maputik kung kaya'y madulas at delikado. Hindi naman maipintang mukha ni Carmelita nang nakatingin sa putik sa kanyang harapan.
Ang iba nila mga kasama at mga sumundo sa kanila para kargahin ng medical supplies ay nauna na sa paglalakad, samantalang siya ay hindi magawang kumilos. Bukod sa nandidiri siya sa putek, ay hindi rin naman alam kung paanong makakaya ng suot niyang heels ang nakakalulang putek. Hector! Tawag niya sa binata nang bumuon sa putik ang takong ng suot niya. Si Matthew na nakita ang nangyari kay Carmelita ay akmang lalapit na sa dalaga. Ngunit natigilan nung lumapit si Hector. Nagpipigil ito ng ngiti nang makita kung anong dahilan at hindi makaalis si Carmelita. Nilipat nito sa harap ang suot na backpack at naglakad palapit sa kanya. See? Sinabi ko naman sa'yo na hindi angkop ang suot mo sa pupuntahan natin. Sabi ni Hector na napailing na lamang. Napakagat naman si Carmelita sa ibaba niyang labi sa hiya. Nagtaka si Carmelita nang lumuhod sa harap niya si Hector. Anong gagawin mo? Sumakay ka sa likod ko at bubuhatin kita papunta sa hindi gaanong maputik. Hindi na kailangan. Nilingon siya nito. Bakit? Kaya mo bang maglakad dyan sa putikan na suot yung takong mo? O gusto mong magpaano lang? Maraming bulatery yan. Worms? Yup. Worms, Miss Fuentes. Then you have to carry me. At mabilis siyang sumakay sa likuran nito. Mahinang natawa naman sa kanya si Hector at bahagyang umiling bago tumayo. Kumapit ka na mabuti. Sinunod niya ang sinabi nito. Humigpit ang pagkakapalupot ng kanyang binte sa torso nito at ang braso niya naman sa leeg nito. Balak mo bang patayin ako, Carmelita? Noon, ngayon hindi na. Bakit? Luwagan mo naman ang pagkakapulupot ng braso mo sa leeg ko. Hindi na ako makahinga. Napagtanto niya na mahigpit ngayon. Oh, sorry. Niluwagan niya ang kapit niya sa leeg nito. At habang naglalakad ay pinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Amoy na amoy niya ang mabangong amoy nito. You know, you smell great. Ngayon mo lang napansin? Well, masyado akong galit sa'yo noon kaya wala akong pakialam sa mga bagay tungkol sa'yo. Pagsisinungaling niya dahil may pakialam naman talaga siya sa mga bagay tungkol kay Hector, kahit pa noon pa man. But now maybe let's just say na hindi na ako ganong kagalit sa'yo, kaya may konting pakialam na ako sa mga bagay tungkol sa'yo. Marami sa mga kasamahan nila ang nagtaka sa nakikita na pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. Ngunit wala na isa sa kanilang nagtangkang magtanong. Pagdating nila sa lugar kung saan ang kanilang medical mission, ay may sumalubong na sa kanilang mga mananayaw at maraming mga pagkain na hinanda pa ng mga mamamayan doon para i-welcome sila. Masaya ang buong volunteer team na makitang sobrang excited ng mga tao roon sa pagdating nila, lalong-lalo na si Carmelita, na iyon ang kanyang unang beses na may nag-welcome sa kanya ng mga taong walang takot na nadarama para sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, kung saan ay panay ang aligid sa kanya ni Matthew at si Jasmine naman kay Hector, ay hindi na sila nag-aksaya ng panahon at agad na inilatag ang magsisilbing lamesa ng mga doctors. Si Matthew at 2 pang volunteers ay mga pediatrician, kaya sa mga bata sila nakatoka. Samantalang si Hector naman at 2 pang doktor ay sa mga matatanda. Ang gawain naman ni Carmelita ay magpainom at magbigay sa kanila ng gamot na hindi naman siya nahirapan gawin dahil katulong niya naman ang isa pang volunteer na napag-alaman niyang nurse sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Jasmine. Tay, inumin niyo ho regularly ang vitamins na to ha, para maging malusog po ang inyong katawan at malayo sa sakit. Sabi ni Carmelita sa matandang lalaki at tinanggap naman ang bote na bigay niya. Nako, salamat ma'am. Pero sigurado po ako kapag naubos po tong vitamins na to, hindi na po ako ulit makakainom ng ganito dahil mahal pag bumili sa syudad. Pwede ho bang hatiin ko na lang sa gitna ang bawat isa nang sa gayon ay umabot ng matagal? Ay hindi po pwede hatiin sa gitna ang capsule dahil maaaring mawala nito ng bisa at hindi umepekto. Paliwanag niya. Nalulungkot sa sinabi ng matanda na kailangan pa hatiin ang capsule sa 2. Pero wag po kayong mag-alala. Buwan-buwan po ay magpapadala po ako ng libreng supply ng vitamins at gamot dito sa inyo. At ang gagawin niyo lamang po ay ipakita niyo lamang po sa naatasan ng reseta sa inyo ng doktor.
Sa totoo lang ay wala noon sa isip ni Carmelita ang tumulong ng ganito sa kanyang kapwa. Para kasi sa kanya noon ay ano naman ang pakialam niya sa ibang tao gayong wala naman silang naging ampag sa buhay niya. Ngunit nang makita niya ang sitwasyon ng mga tao ay nagbago ang pananaw niya sa buhay. Gusto niya ngayon na makatulong sa mga tao sa abot ng kanyang makakaya. Dahil hindi lahat ay tulad niya na pinagpala. Ang kaganapan na iyon ay hindi nakataka sa paningin ni Hector na lihim na napapangiti. Kasalukuyang nakaupo si Carmelita sa isang mahabang upuan na gawa sa kahoy at pinagmamasdan si Hector na makipag-usap sa mga bata. He looked so happy while talking to them. Ang kinang sa mga mata nito ay nagpapatunay na gusto at masaya ito sa ginagawa nito. At doon ay mas napagtanto ni Carmelita na mabait ngang tunay ang binata. Lahat ay ginagawa nito para makatulong sa mga nangangailangan. Habang siya naman ay ubod ang sama ng ugali. Napakalaki ng pagkakaiba nilang dalawa. Ginagawa ni Hector ang lahat ng ito ng bukal sa puso. Samantalang siya naman ay ginagawa ito para mapalapit kay Hector. Nang sa gayon ay maisalba niya ang nalulugi na nilang kumpanya. Carmelita, can you come here? Tawag sa kanya ni Hector. Nagtataka naman na bumaba si Carmelita sa kanyang kinauupuan at lumapit kay Hector. Children, ito ang ate Carmelita ninyo. Andito rin siya para tumulong. Gusto niyo bang ilibot siya dito sa inyo? Opo! Masaya na sumagot ang mga bata. Nagtataka naman na tiningnan ni Carmelita si Hector nang umiti sa kanya. Pagbigyan mo na. Mukhang natatakot sila sa'yo eh. Umalis agad si Hector at pagbalik ay may dala ng boots na siguro ay kasya sa paa niya. Nagtaka si Carmelita nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Suot mo to. Mabilis ang tibok ng puso ni Carmelita habang nakaluhod sa kanyang harapan si Hector at sinusuot sa paa niya ang boots. All set, hindi na mapuputikan ang mga paa mo. Nakangiti na tumingala ito sa kanya at natigilan ng sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Thanks, nauutal niyang wika. Hector smiled. Hindi ko alam, marunong ka palang magpasalamat. Nangaasar pa ang tono na sabi nito kaya ay napanguso siya. I'm just kidding. I really wanna say you're so much welcome. May pangaasar pa rin sa tono ng boses nito. Bago tumayo at hinubod ang suot na jacket. Isuot mo na rin to. Kahit maaga pa may mga lamok na naglilipa na dito. Hindi naman maintindihan ni Carmelita kung bakit ganito na lamang ang bilis ng tibok ng puso niya habang sinusuot sa kanya ng binata ang jacket nito. Hindi niya magawa na makatingin ng diretso sa mga mata nito. Carmelita, saan ka pupunta? Tanong naman ni Matthew habang naglalakad siya kasama mga bata. Naglilibot kasama ng mga bata. Tumakbo ito palapit. Can I come? Sandali siyang nag-isip kapag kuwan ay tumingin sa mga batang nakatingin sa kanila. Ask the children. Hey, children, maaari ba ako sumama sa inyo? Nakangiting tanong ni Matthew sa mga bata na masayang sumagot. Opo naman, Doc. Samantala, hindi naman nakatakas sa paningin ni Jasmine ang pagdilim ng mukha ni Hector nang sandaling pumayag si Carmelita na samahan sila ni Matthew. Lumipas ang araw na nanatili sila roon at mas lalong napapamahal si Carmelita sa mga tao doon, lalo na kung paano sila magbayanihan ng walang hinihinging anumang kapalit. Kahit hindi sanay si Carmelita na walang internet, ay naging maayos naman ang lahat sa kanya, lalo na't pagkahiga niya sa kama. Sa kwarto kung saan silang dalawa ng nurse na babae ang umuuko pa, ay mabilis siyang nakakatulog dala ng pagod sa pag-ikot. Ganon pa man ay pansin din ni Carmelita ang pagiging malapit ni Hector at Jasmine. Halos silang dalawang laging magkasama. At hindi naman maintindihan ni Carmelita kung bakit ganon na lamang ang lagi niyang nararamdaman. Parang may kung anong mabigat sa dibdib niya. Tulad na lamang ng nararamdaman niya ngayon habang nakatitigay Hector at Jasmine na inaasikaso ang ibang mga pasyente. Ayaw naman niyang aminin ngunit bagay na bagay silang dalawa. Maganda si Jasmine. Ito na siguro yung tipo ng babae na pinapangarap ng lahat. Pero mabait at matulungin. Siguro kapag naging sila ay walang tututol sa kanilang magiging relasyon. They look good together.
Ayos lang po ba kayo, Ate Carmelita? Tanong ng isang dalagita sa kanya. Oo, ayos lang ako. Ngumiti siya dito. Bakit po tila nalulungkot kayo? Hindi, okay lang ako. May maitutulong ba ako sa'yo? Mukhang mabigat yung dala mo, tulungan na kita. Hindi na po ate. Kaya ko na po to. Magpapakain lamang po ako ng mga alagang tupa sa kwadro. Kung ganun ay tutulungan na kita. Wala naman akong ginagawa. Mukhang hindi naman nila kailangan ng tulong ko dito. Seryoso po ba kayo ate? Oo naman, tara na. Pumunta na tayo. Baka'y nagugutom ng mga tupa. Bago pa siya sumunod sa dalagita ay tumingin pa muna siya sa direksyon ni Hector. Abala pa rin sila sa pakikipag-usap sa mga pasyente ni Jasmine. Hindi niya alam na kanina pa pala siya pinagmamasa ni Hector at nagtakang binata kung saan pupunta ang dalaga at umalis na lamang ito nang walang paalam. Hector, may problema ka ba? Tanong sa kanya ni Jasmine nang mapansin ang pagiging distracted niya. Huh? No, nothing. Sagot niya at saka ngumiti kay Mayumi. May tinitingnan lang ako. Ayos lang ba kung ikaw munang bahala sa kanila? Oh yes, of course. Sagot naman ni Jasmine at malungkot na ngumiti na pinagmasdan si Hector na umalis. Sinundan ni Hector kung nasaan pumunta si Carmelita at ang batang babae na kausap nito kanina. Sumandal siya sa puno ng kahoy at humalukip-kip habang napapangiti na pinagmamasdan si Carmelita na masayang pinapakain ng alagang tupa. It was the first time he saw her genuinely smiling like that. Sa mahigit 1 linggo nila na pananatili sa lugar na iyon, ay naging malinaw kay Carmelita kung ano nga bang kanyang nararamdaman. Gusto niya ito. Hindi niya alam kung kailan at kung paano nagsimula. Basta namalayan niya na lang na si Hector nang tinitibok ng kanyang puso. At hindi yon maganda dahil sa bawat araw na nakikita niya na magkasama si Hector at Jasmine at malapit sila sa isa't isa, lalo na sa paningin niya, ay gusto ng dalawang isa't isa, ay mas lalo siyang nasasaktan. Kaya kahit anong iwas at tigil niya sa kanyang nararamdaman, ay nahulog pa rin siya sa binata. Nasaktan pa rin ang puso niya dahil sa kanyang nararamdaman. Hindi niya alam. Ang plano niya lang noon ay si Hector ang mapaibig sa kanya. Hindi niya naman lubos akalain na siya palang iibig dito at masasaktan ng ganito dahil batid niya na malabong magustuhan siya ni Hector. Inubusan ni Carmelita ang laman ng alak ng baso niya. Hindi naman alintana ang pait. Nandito siya ngayon sa isang bar. Nilulunod ang sarili sa alak dahil hindi niya nagusto ang nararamdaman niya nitong mga nagdaang araw. Lagi na lang siyang nasasaktan. Lumala ang selos at sakit na nadarama niya nung nakita niyang niyakap ni Jasmine si Hector nang pabalik na sila mula sa medical mission. Naagaw ni Carmelita ang atensyon ng mga tao doon, lalo na ng mga manyak na lalaki, kaya hindi na nakakapagtaka pa na paglipas ng ilang saglit ay may lumapit na lalaki sa table niya. Miss, gusto mo bang sumayaw tayo? Tanong ng lalaki. Mapupungay naman ang mga mata na tiningnan nito ni Carmelita at saka lasing na sumagot. Sure. Dala ng kalasingan na hindi na sumagi sa isip ni Carmelita ang maaaring mangyari sa ginawa niyang pagpayag. Samantalang umisi naman ang lalaki at akmang aabutin ang kamay ni Carmelita nang biglang may pagalit na nagsalita. Get your hands off her. Sino ka ba? Galit na tanong ng lalaki sa lalaking nagbabantang nagsalita. Madilim ang mukha na sinalubong ni Hector mata nito. I'm her husband. And I don't like it when somebody's touching my property. Kanina habang abala siya sa pagtatrabaho sa kanyang opisina, ay nakatanggap siya ng junk calls mula kay Carmelita kaya agad siya nagmamadali papunta dito. Mabuti na lamang ay nakarating siya kaagad bago pa madala ng lalaking ito kung saan si Carmelita. Husband? Nangiinsulto na tumawa ang lalaki. She's married. Ngunit gusto niya pa rin na sumama sa akin. Don't you think may pagkukulang ka sa kanya bilang asawa? My wife is drunk, sir. Lumapit ka sa kanya kahit alam mo na lasing siya. At sinubukan mong dalhin siya kung saan. Hindi ba't ang ginagawa mo ay isang paglabag sa batas? Gusto mo bang idiretso ko to sa pulisya? Nagbabantang tono ng boses niya.
Hindi na nakikibo ang lalaki nang sandaling sabihin niya iyon at may lumapit na sa mga guards sa lalaki at dinala ito kung saan. Binuhat naman ni Hector ang dalaga at nilayo na sa lugar na yon. At habang naglalakad sila ay nakasiksik naman ang mukha ni Carmelita sa kanyang dibdib. Natigilan siya na magsalita ang dalaga sa basag at puno ng sakit na tinig. I like you, Hector. I like you so damn much that I am already getting hurt because I know you can't love me back. Walang ideya si Carmelita kung anong ginawa niya dahil ramdam na ramdam niya na iniiwasan siya ni Hector sa mga sumunod na araw. Kahit anong gawin niya para mapalapit dito at makapag-usap sila, ay iwas na iwas ito sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay may nagawa siyang hindi maganda. Ano bang problema, Hector? Tanong sa kanya ng ama ni Carmelita na ngayon ay nasa kanyang opisina. I already feel guilty, Uncle. Bakit? Hindi mo na ba kayang lokohin ang anak ko? Makahulugan na tanong nito. I want to tell her the truth, Uncle. Hindi ko na po kayang paniwalain siya sa mga kasinungalingan. Ayoko na pong mas lalo siyang masaktan kung papatagalin ko pa bago sabihin sa kanyang totoo. But I don't know how. Alam ko na magagalit siya sa akin sa oras na sinabi ko sa kanyang totoo. Natatakot ako na baka hindi niya ako mapatawad. Huminga ng malalim si Mr. Cifuentes. It was my plan, kaya tutulungan kita na ipagtapat sa kanyang totoo. Hindi rin naman kaya ng konsensya ko na magsinungaling sa nag-iisa kong anak. Everything was all their plan. Hindi tunay na nalulugi ng kumpanya ng pamilya ni Carmelita dahil malabo naman na malugi pa ito lalo pat konektado ng kumpanya sa pangalan niya. Kaya kilala na rin ito sa larangan ng corporate world. Sadyang plinano lamang nila ng ama ni Carmelita ang lahat ng sa gayon ay bumait ang ugali ni Carmelita dahil hindi sila maaaring ikasal na ganong kalala ang ugali na meron ito. Ang totoo ay ang ama ni Carmelita ang unang nagplano nun dahil ayon dito ay hindi na maganda ang ugaling ipinapakita ng anak sa kanilang mga empleyado. At dahil marami na itong reklamong natatanggap, ay pumayag naman si Hector sa planong yon dahil siya mismo ay naging saksi sa kasamaan ng ugali ng dalaga. Hector wants her to change the attitude she has. Hindi naman sa gusto niya na baguhin ng dalaga ang lahat dahil isa rin naman yon sa mga nagustuhan niya dito. Ngunit, gusto niyang magbago ang tingin nito sa ibang tao, na maging pantay ang tingin nito sa kapwa. He likes her being her natural self. But sometimes, her attitude is just too much. May mga bagay ito na kailangan pang matutunan. Dahil hindi pwede sa lahat ng oras na gano'n ang magiging tingin nito sa ibang mga tao. Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Makahulugan na sabi ng kanyang ama na bigla na lamang siyang pinatawag kanina. What is it, Dad? Sa tono pa lamang ng boses ng kanyang ama ay parang hindi na naman magugustuhan ni Carmelita ang sasabihin nito. Nadala na siya noong sinabi nito sa kanya na nalulugi na ang kanilang kumpanya at tinatago lang nila ang totoo sa kanya. Huminga ito ng malalim. Hindi totoong nalulugi na ang ating kumpanya. Po? Hindi niya inaasahan na marinig iyon. Plinano namin yun ni Hector. Pag-amin nito na nagpatulala kay Carmelita. Ang totoo ay ako ang may gusto nun dahil gusto ko na magbagong ugali mo at ang pakikitungo sa ating mga empleyado. Umayag si Hector sa kagustuhan kong yon dahil hindi niya rin nagustuhan ang pakikitungo mo sa ating mga empleyado. Lahat ng palabas na yon ay ako ang nagsimula dahil marami na ako natatanggap na reklamo. Pero masaya kami ngayon na nagbago ng ugali mo at tingin mo sa kapwa mo. Ngunit hindi rin makaya ng aming konsensya na patuloy kang paniwalain sa kasinungalingan na yon. Hindi mo naman alam ni Carmelita kung anong magiging reaksyon sa nalaman. She felt like she was being betrayed by the people who were so important to her. Una ay pinaniwala siya ng mga ito na malulugi na ang kanilang kumpanya. Labis siyang nag-aalala at stress dahil doon. Pangalawa ay alam pala ni Hector ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng yon. Ngunit wala man lang itong nabanggit sa kanya. But at the same time, thankful din siya na ginawa nila yon dahil nakita niyang mundo sa ibang version.
Napagtanto niya ang mga bagay na nagbulag-bulagan siya noon. I'm sorry, Carmelita. Nagulat si Carmelita nang bigla na lang siyang yakapin ni Hector nang sandaling makalabas siya sa opisina ng kanyang ama. I'm sorry for lying to you. Nagugulumihan naman si Carmelita. Gulong-gulo pang isip niya dahil sa nalaman. Kaya ang ginawa niya lamang ay tinulak niya ito palayo sa kanya. Ngunit agad naman na hinawakan ni Hector ang kanyang kamay noong akmang aalis na siya. Pakinggan mo muna ako, Carmelita. Pakiusap ni Hector. Gusto ni Carmelita na magalit dito ngunit hindi niya magawa. Why did you do that, Hector? Bakit pumayag ka sa gusto ng ama ko? Ilang sandali itong hindi nakasagot. Because just like him, I want you to change. Hindi mo ba talaga gustong ugali ko? No? Agad itong sagot. I like every bit of your attitude. I can stand your attitude. At isa yun sa mga nagustuhan ko sa'yo. Unang pagkikita pa lamang natin. Ngunit may mga bagay na kailangan mo rin na matutunan. I don't want us to get married na ang tingin mo sa mga tao ay isang alila. Ayoko na gano'n ang pag-uugali na magigista ng ating mga magiging anak. I love you. For who you are. But I want you to see things through different lenses and realize things you've been blind to. Sa dami ng sinabi ng binata ay dalawa lang pumasok sa utak niya. Iyon na yang, get married? Magiging anak? Tumango ito. Yes. Did Uncle not mention it to you? Una pa lang ay sa akin ka na nakatadhanang ikasal. Mga bata pa lamang tayo ay nagkasundo na ang ating mga magulang na tayong ikakasal pagdating ng panahon. At mga bata pa lang, unang beses pa lang na tumama ang paningin ko sa'yo ay pinahala kita. Nabanggit sa kanya ng mga magulang niya noon na pagdating ng araw ay ikakasal siya sa lalaki na pinagkasundo nila sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagrebelde at bakit naging ganong kasama ang kanyang ugali sa kadahilanan na ayaw niyang ikasal sa lalaking hindi niya naman mahal. Ngunit hindi niya lubos akalain na si Hector palang lalaking napagkasundo na pakasalan niya. Mahal kita, Carmelita. Mahal kita sa kung anong ugali ang meron ka noon. Pinahal kita lalo nung nakita ko kung paano mo sinubukan baguhin ang sarili mo. At mas minahal kita when you let your heart control you. Mahal na mahal kita. At pinagsisisihan kong nagawa ko sa'yo. At muli na naman siyang natigilan sa sinabi nito. Mahal mo ko? Nanguusap ang mga mata habang diretsyong nakatitig sa kanya na inabot nito ang kamay niya. Yes. Mahal na mahal. Pero paano si Jasmine? Jasmine is my friend. But I thought you liked her. Hindi ko siya gusto. She confessed to me but I rejected her during our medical mission. I explained to her that you're the one I only like. And you're the one I'll be marrying. Hindi niya na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. She threw herself to him. At sinalo naman siya ng binata. Oh God, mahal na mahal din kita, Hector. Kung ano man ang ginawa mo noon ay pinapatawad kita. Kayong dalawa ni Daddy, wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay mahal mo rin ako. Nang araw ding yon ay naging isa ang kanilang mga puso. At nagtagpo ang kanilang mga labi, kalaki pang pangako na ihaharap siya nito sa altar at magkasama silang tatanda. Hindi umabot ng taon ang kanyang paghihintay na iharap siya nito sa altar. Dahil 2 buwan mula nang maging opisyal sila ay nagpropose sa kanya si Hector at ngayon ay ang araw na ihinarap siya nito sa altar. I, Hector Castillo Verde, promise you, Carmelita Cifuentes, that I will love you entirely even if the last snowflakes in the world will fall down. I will stand by your side to protect you and our growing family until my very last breath. Pangakong ikaw lang ang tanging babaeng aking mamahalin at pagsisilbihan. Mamahalin kita ng buong buo, walang tapon.
And just like the ending of every fairy tale, as the autumn leaves fell down on the outside, as the breeze blew the leaves, they shared a magical kiss, filled with a promise to love each other until their last breath. And they lived happily ever after. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Alam mo, feeling ko may something si Doc Hector at Jasmine.